Naiwan kay Rion ang malaking responsibilidad ng kapatid matapos itong umalis patungong ibang bansa upang magtrabaho. Ang kaso hindi na nito binalikan ng mga anak at hindi na rin niya makontak paglipas lamang ng 2 taon. Itinaguyod niya ang 3 pamangkin, sukdulang tumira sa ilalim ng tulay. Hanggang sa nakilala niya ang matandang lalaking nagmalasakit sa kanila at dinala sila sa mansyon nito. Ngunit hindi pala magiging madali ang lahat dahil makakalaban niya ang sakit sa ulo at mapanghusga nitong apo na si Johnny Sarmiento. Ano nga kaya ang magiging papel nito sa buhay nila ng mga batang itinuring niyang tunay na anak? Mama, bakit po tayo iniwan ni Papa? Hindi po ba siya naaawa sa atin na nahihirapan tayo? Nagtitinda ka ng sibuyas sa palengke pagkatapos wala kaming kasama dito. Sabi ng nakapangalong babang bata na may 4 na taong gulang na si Katya. Malungkot ang mga mata nitong nakatingin kay Riona. Abala naman si Riona sa pagbabalot ng mga sibuyas para ititinda niya sa palengke. Napahinto muna siya saglit sa ginagawa upang balingan ito. Naku Katya, wag mo nang alamin kung sino ang ama ninyo dahil bibi pa kayo nang iniwan niya. Malumanay ang kanyang boses. Ha? Pero bakit mama ayaw ba niya sa atin? Dama niya ang hinanakit sa boses ni Katya na tila ba maiiyak ito. Hindi niya alam kung saan galing ang ideya nitong yun. Noon pa man kasi, wala siyang binabanggit tungkol sa tunay na pagkatao ng triplets, lalo na sa kung sino ang ama nito. Ni siya ay walang alam. 1 taon pa lang ang mga ito nang iwan sa kanya ng kapatid na si Catherine upang magtrabaho sa ibang bansa. Hindi man pumayag, wala siyang nagawa. Ulila na silang lubos ng magkapatid, kaya si Catherine na lang ang inaasahan niyang magiging katuwang sa lahat ng bagay. Pero ito pa mismo ang naglugmok sa kanya sa karimlan. Iniwanan siya nito ng malaking responsibilidad at hindi nagparamdam 1 taon na ang nakalilipas. Kaya iginapang niya ang mga pamangkin sa abot ng kanyang makakaya. Maaga siyang naging ina sa 3 anak ng kanyang kapatid. Sobrang hirap. May mga pagkakataong umiiyak siya at hindi alam ang gagawin para matustusan ang pangangailangan ng mga ito. Bagaman nagpapadala ito ng pera sa kanya panggastos sa 3 bata ng 2 taon, pero hindi sapat yun. Wala itong binanggit sa kanya tungkol sa ama ng mga ito. Basta ang sabi lang sa kanya, na disgrasya ito ng isang lalaki na hindi naman ito nobyo. Kaya anong maisasagot niya kay Katya ngayon? Sa halip, nanatiling tikom ang bibig niya. Tanging si Catherine lamang ang makakasagot sa tanong ni Katya. Alam niyang hindi pa mauunawaan ng bata ang mga pangyayari kung sabihin niyang walang ama ang mga ito. Balang araw paglaki ni Katya, maiintindihan din ito ang lahat. Natulog na lamang ang bata na hindi nakakakuha ng sagot mula sa kanya. Siya naman, pinagpatuloy ang ginagawa. Umaangkat siya kay Aling Maribel ng mga sibuyas at dinadala sa palengke. 1 taon niya nang ginagawa ito, simula nang hindi na magpadala sa kanya ng pera si Catherine. Nandito sila ngayon sa Taguig at nangungupahan sa isang maliit na kwarto. Nagbabayad siya ng 1,000 kada buwan. Mabigat sa bulsa pero kailangan. Nang maihanda ang mga ititinda bukas, tsaka siya natulog. 4:00 pa ang gising ng umaga at iiwan niya lamang ang triplet sa kapitbahay nila at nagbibigay lamang siya ng 100. Mababait naman ang pamangkin niya at madalas tulog pa ang mga ito sa tuwing aalis siya. Good morning, Miss Beautiful. Bati sa kanya ng binatang si Arnel na bumaba ng tricycle upang buhatin ng 4 na sakong sibuyas na dadalhin niya sa kanyang pwesto sa palengke ng Taguig. Sanay na siya sa lalaki. Maloko talaga ito pero mabait naman. Maraming nagsasabing bagay sila. 22 siya at si Arnel naman ay 27. Malayong malayo ito sa irresponsabling ama ng triplets dahil sabi nga ng marites sa palengke, masipag ito. Binati na lang din niya ito at tinulungang maisakay ang kanyang mga paninda. Bago umalis, kinatok niya si Ate Laida na magbabantay sa kanyang mga pamangkin. Lumabas agad ito ng bahay pagkarinig ng katok niya. Mag-iingat kayo, Riona. Ako nang bahala sa mga bata. Ikaw naman, Arnel, mag-iingat ka sa pagmamaneho. Ikaw pa naman ay pabara-bara mag-drive. Maulan pa naman ngayon. Saway nito sa lalaki. Tumawa lang si Arnel. Kayo naman, Ate Laida. Kahit nakapikit ako, kaya kong mag-drive.
Naku kung hampasin kaya kita nitong tsinelas ko. Pabirong sabi ni Ate Laida na tinawanan lamang ni Arnel. Siya naman ay nagsuot ng bota dahil malusak sa palengke kapag ganitong tag-ulan. Nagsuot din siya ng jacket dahil nga malamig ang ihip ng hangin. Pagkatapos ay tuluyang nagpaalam kay Ate Laida. Tsaka sumakay na sa tricycle ni Arnel. Pagdating sa palengke, binuhat agad ni Arnel ang kanyang mga paninda patungo sa kanyang pwesto. Naroon na rin ang kanyang mga kasabayan na nagtitinda ng gulay. Isa-isa niya itong binati na para bang na-miss ang mga kasamahan. Babalikan kita mamaya, i-text mo na lang ako Wika ni Arnel sa kanya matapos ibaba ang 4 na sako ng sibuyas. Pwede bang kiss na lang ang bayad? Nakangising sabi ni Arnel. Tinawanan niya lang ito at hindi na binigyan pa ulit ng pansin dahil maya-maya dinumog na siya ng mga mamimili. Madaling araw talaga kung dumugin siya ng kanyang mga suki. Kaya nga 4 na sako ng kanyang sibuyas ay halos 1 oras lang dahil kilo-kilo bumili ang kanyang mga suki. Lalo na kapag ganitong malapit ng magpasko at bagong taon. Kapag naman minamalas, inaabot siya ng mag-aalas 2 ng hapon. Hindi siya uuwi hanggat hindi nauubos. At kapag matumal, 1 sako lang talaga ang inaangkat niya kay Aling Maribel. Sa araw na iyon ay inabot siya ng alas 7 ng umaga. Inabot lang ang paninda niya ng 3 oras kaya tinext niya kaagad si Arnel upang sunduin ito. Naghanda na rin siya sa pag-uwi at niligpit ang kanyang pwesto. Dati-rati, 15 minutos lang bago makarating si Arnel para sunduin siya. Subalit ipinagtataka niyang 2 oras ang lumipas bago ito nakarating na humahangos. May problema, Riona. Pawis na pawis ito. Anong problema? Bigla ay kinabahan siya. Nasunog ang ilang kabahayan banda sa inyo at nadamay ang kwarto niyo at isinugod si Lloyd sa hospital. Taranta nitong sabi. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi alam ang sasabihin. Naistatwa siya sa kanyang kinatatayuan. Kung hindi pa siya isinakay sa tricycle nito, baka tulala pa rin siya hanggang ngayon. Tumuloy sila sa hospital kung saan dinala ang isa sa triplets na si Lloyd. Alalang-alala siya na ito ay dinaluhong. Sinalubong siya ni Ate Laida na nagpaliwanag. Malakas nga daw ang apoy, mabilis na sumiklab. Sa pagkataranta nito, iniwan ang kanyang mga pamangkin at tinungo ang bahay. Pagbalik ay nasa loob pa si Lloyd at hindi makalabas. Mabuti may naglakas na loob na pasukin ng batang wala na palang malay sa dami ng usok na nalanghap. Ang 2 pang pamangkin ay iniwan na muna sa iba pa nilang kapitbahay pero ligtas ang mga ito. Labis siyang nag-alala para kay Lloyd na wala pa ring malay. Pero sabi ng doktor, okay na raw ang bata pero hindi siya mapalagay hanggat hindi ito nagigising at nakakausap. Bakit ba nangyari pa ang ganito? Gayong hirap na nga sila. Paano sila ngayon? Saan sila titira? Problemado habang nag-iisip si Riona. Habang wala pang malay ang isang pamangkin, umuwi na muna si Riona para kamustahin ang 2 pamangkin na iniwan ni Ate Laida sa kapitbahay nilang si Manang Delfa. Nasa bungad ang bahay ni Manang Delfa kaya hindi nasama sa sunog at naagapan ng mga bumbero. Mama! Mama! Umiiyak na sumalubong sa kanya si Katya at Calix. Agad siyang niyakap ng 2 bata na tila na trauma sa nangyari. Nag-uunahan itong magkwento sa kanya. Niyakap niya naman kaagad ang 2 bata. Kalunos-lunos ang sinapit ng bahay nila. Ni walang natira sa mga gamit. Siya man ay naiiyak habang yakap ang mga ito. Mas hindi niya matatanggap kung mawawala ang kanyang mga pamangkin na itinuring niya ng mga anak. Hindi niya iyon kakayanin. Awang-awa siya sa mga ito na hinahaplos ang magkabilang muka. Bakit nangyari ito habang wala siya? Paano kung walang tumulong sa kanyang mga pamangkin? Matapos pakalmahin ng 2, nahinto naman sa pag-iyak ang mga ito, bagaman takot pa rin. Mama, wala na tayong bahay. Saan na po tayo pupunta? Saan na po tayo titira? Hindi na umiiyak si Katya, pero napakalungkot nito. Katunayan ay nanginginig ang mga kamay na tila ba hanggang ngayon takot pa rin sa nangyari. Tsaka mama, pati gamit natin nasunog. Segunda ni Calix na tulad ni Katya ay problemado. Napalinga siya. Nagkalat sa buong paligid ang bakas ng sunog. 5 kwarto ang tinupok at walang naisalba dahil natagalan ng mga bumbero.
Mga anak, huwag niyo na iyong problemahin, okay? Ako nang bahala doon. Hinaplos niya ang pisngi ng dalawa bago niyakap. Naiiyak man, tumango na lamang ang dalawa. Nilapitan siya ni Manang Delpha na napag-iwanan ni Ate Lyda sa mga pamangkin at nagpasalamat. Ang totoo niyan, Riona, ayoko sanang magpaiwan sa dalawang bata, kaso wala naman ako magawa. Itong mga anak ko din kasi ang inaalala ko. Tugon ni Ate Delpha sa kanya. Pasensya ka naman ng Delpha, nangyari kasi na wala ako. Ano pa bang magagawa natin nangyari na. Iiling-iling ang babae. Abala ito sa pag-aayos ng mga gamit na inilabas ata kanina ng magkasunog. Nagpaalam din siya kung pwedeng makituloy muna sa bahay ng ginang. Subalit tinanggihan siya nito at sinabing hindi sila kasya lahat sa maliit na kwarto. Lalo pa at nasa bahay nito ang kapatid na may asawa at anak din. Nanulumo siyang dinala na lamang sa ospital pabalik ang mga bata. Kailangan niya ring balikan ng isa pang pamangkin na nasa ospital. Ngayon ay hindi niya alam kung paano magsisimula ng walang-wala. Miss, bawal dito ang bata. Hindi sila pwede dito sa loob. Pagdating nila sa hospital, sinita kaagad siya ng gwardya sa may gate pa lamang. Anong miss? Mama namin yan. Buwelta ni Calix sa security guard. Hinagod siya ng tingin nito mula ulo hanggang paa. Tila ba hindi makapaniwala na may anak siyang dalawa. Kahit na, bawal pa rin kayong pumasok sa loob. Sinusunod ko lang ang patakaran dito. Supladong tugon nito sa bata. Nasa loob ang kapatid namin, Kuya Pogi. Baka kahit dyan lang kami Turo naman ni Katya sa waiting area na nagmamakaawa. Doon kasi may upuan at masisilungan. Bahagya namang lumambot ang ekspresyon sa mukha ng gwardya. Oo nga naman, Kuya Guard. Promise hindi kami papasok sa loob. Hihintay na lang namin si Mama sa labas. Nagmamakaawa na si Calix. Umepekto naman iyon sa gwardya. Kaya naman nakapasok ang dalawa pero hanggang waiting area lamang. Anak, hintayin niyo lang si Mama rito ha. Babalik din agad ako. Kukumustahin ko lang kung gising na si Lloyd. Paalam niya sa dalawang bata. Okay po Mama, hihintayin ka po namin dito. Wika ni Calix at Katya. Palingon-lingon pa siya sa mga batang tahimik na nakaupo. Kaya hindi niya namalayang may makakasalubong. Kaya bumangga siya sa naturang tao. Bulag ka ba? Mainit ang ulong bulalas ng lalaking nabangga niya. Saglit siyang nagulat sa sigaw nito at pagkabigla sa lakas ng impact, nahulog ang bitbit nitong isang folder na agad din naman niyang pinulot at iniabot sa lalaking nabangga. Habang inaabot sa lalaki ang bagay na iyon sa semento, panakaw niyang pinagmasdan ang kabuuan ng lalaki. Nakatiimbaga ito sa lubong ang dalawang kilay na bumagay rito. Kahit na mukhang suplado ang lalaki, hindi naman nakabawas sa kagwapuhan nito yun. Pahablot nitong inagaw ang inaabot niyang folder at nanatili ang galit na ekspresyon sa muka. Sa susunod, tumingin ka sa dinadaanan mo pwede. Paggalit nitong wika sa malalim na boses bago tumalikod at siya'y iniwan. Sinundan naman ito ni Riona ng tingin na tumirap. Gwapo nga, suplado naman. Siguro walang love life. Pabulong na saad ni Riona bago nagkibit balikat at tumuloy sa loob upang puntahan ng pamangkin na si Lloyd. Calix, nagugutom na ako. Bulong ni Katya sa katabing kapatid nang makaalis si Riona. Ha? Paano? Saan tayo kukuha ng makakain? Palingali nga si Calix na naawa bigla sa kapatid. Saktong may palabas na lalaking mukhang mapera, kaya tumayo ang bata. Saan ka pupunta, Calix? Takang tanong ni Katya. Basta dyan ka lang, hihingi ako ng tulong sa lalaking yun. Sabay turo sa palapit na matangkad na lalaki. Walang iba, kundi ang nabangga kanina ni Riona. Patakbo itong nilapitan ni Calix. Sir Pogi! Malayo pa'y tawag ni Calix. Kumunot ang noo ni Johnny pagkakita sa batang lalaki. Napalinga pa siya dahil ang alam niya, bawal ang bata sa loob. Sino ang magulang nito't pinabayaan ng mga batang pakalat-kalat sa ospital? Sir, may pagkain ka ba dyan? Nagugutom na po kasi ang kapatid ko. Nagmamakaawa ang boses ng batang lalaki. Malungkot ang maamong mukha nito na saglit na nagpatulala sa kanya. Natitigilan siyang napatitig rito. Sir, bakit po? Tanong ni Calix na nagtataka. Wala akong pagkain, but don't worry. Magpapabili ako sa labas.
Nasaan ba ang magulang mo at pinabayaan kayo dito? Naiinis niyang tanong sa bata habang iniisip na pabaya kung sino man ang magulang nito. Nagningning naman sa tuwa ang mga mata nito. Salamat sir, nasa loob po kasi yung mama namin. May kapatid akong may sakit, nasunugan po kasi kami. Malungkot nitong wika. Pagkuhay paulit-ulit na nagpasalamat bago nagpaalam sa kanya na babalikan ng kapatid sa upuan. Sinundan niya ito ng tingin na napapailing na lang siya. Minsan talaga, mga bata ang nagsasuffer sa mga magulang na walang ibang iniisip kundi ang magpasarap. Tumuloy na si Johnny sa labas kung saan nakaparada ang kanyang kotse. Nasa hospital siya upang dalawin ang kanyang abuelo. Kung bakit mas pinili nitong sa public hospital, dahil dito naka-duty ang kaibigan nitong doktor. Sir, saan po tayo? Mabilis siyang pinagbuksan ni Elmar ng kotse. Personal driver niya ito at maaasahan sa lahat ng bagay. Ito rin ang inatasan niyang hanapin ng babaeng naka one night stand ng kapatid sa isang bar 4 na taon na ang nakalilipas. Naipagtapat ni Lemuel sa kanila ng abuelo na may babae itong nabuntis na nagngangalang Catherine Edano na siyang ipinahanap ng kanyang abuelo kapalit ng kanyang mamanahin. At kapag hindi niya nakita ang babaeng yun kasama ang apo sa tuhod, wala siyang makukuha na 5 duling mula sa matanda. Dahil wala ring balak hanapin ni Lemuel ang babae, ay sa kanya iniatang ng abuelo ang responsibilidad na iyon. Katunayan ay matagal na nitong itinakwil ang kapatid dahil sa napabalitang nagtutulak ito ng bawal na gamot sa Davao. At nang mahuli ng mga pulis, kumalat ang balita tungkol dito. Kinausap ito ng kanyang abuela na magbago at tinulungan pang mailabas sa kulungan. Nang lumaya ay hindi pa rin nagbago ang kanyang kapatid. Kabi-kabila ang pambababae at balik sa bisyo. Sakit sa ulo ito ng kanyang abuelo. Sabi ng abuelo, magbabago lamang si Lemuel kapag nakita niya na si Catherine at ang anak nito, kaya kailangan niyang mahanap sa lalong madaling panahon ng mag-ina bago pa man mawala sa mundong ito ang matanda. At siya ang kailangan magsakripisyo para sa kapatid niya dahil kapag hindi niya nakita ang babae, wala siyang mamanahin. Ang tanong, saang lupalop ng mundo niya hahanapin ng Catherine Edano na yun? Dumiretso tayo sa opisina. Tugon ni Johnny kay Elmar. By the way, anong balita kay Catherine Edano? Wala pa sir, pero maaasahan naman si Daniel. Alam kong makikita niya rin ang pinapahanap ninyo. Tugon ni Elmar. Si Daniel ay ang kaibigan nitong detective. Tumango siya at nilingon ng batang namamalimos sa kanya ng pagkain kanina. Napasunod naman ito sa batang tinatanaw niya. Bumili ka ng pagkain para sa 2 bata. Utos niya sa kanyang driver. Oho sir. Bagaman nagtataka si Elmar, sumunod na lamang. Alam naman ng lalaking walang hilig sa bata ang amo. Mukhang mabait ito ngayon. Agad tumalima ang inuutusan at pagbalik may dalang supot ng pagkain at inumin. Iniutos kaagad ni Johnny na dalhin sa 2 bata. Mula sa kinauupuan, tanaw ni Johnny na tuwang-tuwa ang 2. Itinuro siya ni Elmar nang magtanong ang mga ito kung nasaan siya. Kumaway naman si Johnny para mapansin ang mga ito. Isang senyas pasasalamat ang kanyang natanggap at hindi matatawa ng kaligayahan ang nakikita niya sa mga ito. Bago pa nga sila tuluyang umalis, nilingon pa ni Johnny ang mga bata na kasalukuyan ng kumakain. Napangiti siya. Simpleng bagay, pero nagbigay ng kasiyahan sa mga ito. Paano ngayon? Saan kayo tutuloy ngayon? Tanong ni Lyda kay Riona nang nagpalinga sa dalaga. Hinahaplos na ngayon ang kamay ni Lloyd na tila ginigising. Hanggang ngayon ay wala pa itong malay. Hindi ko alam ate. Alam niyang problemado din ito dahil nasunugan. Ang kagandahan, may kapatid ito at pansamantala, doon na muna titira ang pamilya ni Ate Lyda. Samantalang sila at ng mga bata, wala pang mapupuntahan. Sa amin na muna kayo. Makikiusap ako kay inay. Singit ni Arnel na nakatingin sa gawin niya. Hindi niya na ito halos napansin sa dami ng iniisip. Salamat na lang Arnel pero ayoko. Natitiyak ni Riona na hindi papayag ang matabil nitong ina. Nang malaman nga ng ginang na nililigawan siya ni Arnel, kaagad siyang sinugod na wag makikipagmabutihan sa anak nito dahil ayaw nitong magkaroon ang anak ng 3 batang pakakainin. Hindi daw siya nito gusto para sa binatang anak, kundi sa babaeng mayaman. Agad niya ring sinabi sa babae na kailanman wala siyang balak ipaako sa iba
ang responsibilidad sa kanyang mga pamangkin. Tsaka lang ito huminto. Hindi na lamang niya sinabi kay Arnel para wala ng gulo. Paano yan? Saan kayo pupunta? Nag-aalala nitong tanong. Bahala na. Wala sa sariling tugon ni Riona. Nagkatinginan na naman sina Ate Laida at si Arnel. Mama? Boses ni Lloyd mula sa higaan. Napalinga silang lahat dito at nakita niyang gising na to. Sa tuwa ni Riona, dinaluhong niya ito ng yakap. Bigla namang umiyak ang bata. Mama, natakot po ako. Ayoko na pong maiwan sa bahay. Umiiyak nitong wika habang mahigpit na nakayakap sa kanya. Ramdam ni Riona ang trauma na inabot ng bata. Naawa siyang hinaplos ang buhok nito pababa sa likod. Sorry anak, pangako, hindi ka naiiwan ni mama. Nag-angat ito ng paningin at ngumiti sa kanya kahit na may luha sa mga mata. Sa muli, niyakap siya nito. Habang siya iniisip na naman kung saan sila ngayon pupunta. Kalaunan ay nagpaalam na siya sa doktor na ilalabas si Lloyd sa hospital dahil wala silang pangbayad kapag tumagal pa. Mabuti at pumayag naman ito. Isa pa'y wala namang sugat ang bata, kundi nawalan lang ito ng malay. Nagpaalam na rin sa kanya si Ate Laida na uuwi na para sa aasikasuhin ng sariling anak. Si Arnel na nag-aalala ay ayaw pang umalis. Okay lang kami, Arnel. Maghahanap na lang ako ng mauupahan kahit saan. Wika niya rito. Dumukot ito ng pera na iniaabot sa kanya. Huwag mo sanang tanggihan to. Maliit na bagay lang naman yan, sana makatulong. Alam kong hindi kita mapilit na sumama. Seryosong sabi ni Arnel habang hawak ang palad niya kung saan ito inilagay ang 2,000 piso. Salamat Arnel, hayaan mo kapag nakaluwag ako babayaran kita. Isa lang naman ang gusto ko, Riona. Na sana mapansin mo yung nararamdaman ko. Napapakamot sa ulong sabi ni Arnel. Bumuntong hininga siya bago tinignan ng 3 batang nakatanghod sa kanila. Maghanap ka na lang ng ibang babae, Arnel. Yung dalaga para kasundo ng inay mo. Pabirong wika na lamang ni Riona, tsaka ipinagtulakan ang lalaki pasakay sa tricycle. Kakamot-kamot na muli ito sa ulo. Nasa may gate pa lang sila't hindi pa gaanong nakakalayo ng magkagulo. May mga pulis na dumating. Sabi ng gwardya, may matandang lalaki raw sa rooftop ng hospital na gustong mag-suicide at nais tumalon. 78 years old na ang matanda at depressed daw ito sa pasaway na apo. Mula nga sa kanilang kinatatayuan, matatanaw ang matanda na nakatayo sa rooftop. Naka-hospital gown at tila wala sa sarili. Kahit siya'y nakadama ng takot para sa may edad na lalaki. Sinimulang kausapin ng isang pulis ang matandang nasa tuktok gamit ang isang megaphone. Lolo, bumaba na kayo dyan at delikado sa inyo. Baka kayo ay madulas. Hindi lang pilay ang aabutin ninyo kundi bali-bali ang mga buto nyo. Wika ng isang pulis, ngunit animo walang narinig ang lalaki at tulalang nakatayo lamang sa taas. Lahat na yata nang napapadaan sa lugar, humihinto upang makiisyoso. Mga anak, dito lang kayo ha. Pupuntahan ko si Lolo sa taas. Pakikiusapan ko na wag tumalon, okay? Kausap niya sa 3 bata na ikinatango ng mga ito. Pumasok siya sa loob ng hospital at gumamit ng elevator para mabilis na makarating. May 2 pulis na ang naroon na kasalukuyang kinakausap ang matanda, pero tila hindi ito naririnig ng matanda. Sabi ng pulis, nag-uulyanin ng araw ang matanda. Gusto nitong makausap ang apo na si Limuel. Natawagan na rin ng pamunuan ng hospital ang hinahanap nitong apo. Nga lang nasa probinsya ang naturang lalaki. Lolo! Lakas loob niyang tawag sa matanda para mapalingon ito sa gawin niya. Kinakabahan siya rito. Nabuhayan naman siya ng loob nang makuha nito ang kanyang pansin. Lo, umuwi na tayo. Hinihintay na kayo ng mga apo ninyo. Pang-iingganyo niya dito. Kumurap ang mata nito at marahang humakbang. Naging maagap ang isang pulis bago pa madulas ang matanda at magtuloy-tuloy sa baba. Abot-abot ang kanyang kaba habang inaalalayan ito ng isang pulis. Lolo naman, pinakaba mo kami. Ano bang iniisip mo't umakyat ka dyan? Gusto niyo na bang magpakamatay? Concerned niyang tanong na sa totoo lang may sarili din siyang problema. Pero heto'y nag-aalala siya para sa ibang tao. Sino ba kasing nagsabing magpapakamatay ako? Nais ko lang naman magpahangin. Tumatawa ang matanda na tuwang-tuwa na na-prank nito ang mga pulis pati na rin siya.
Prank ba yun? Buwis buhay? Sa susunod kapag nagprank kayo, yung safe ang lahat, okay ba? Kasalukuyan na nilang ibinababa sa rooftop ang matanda kasama ang pulis. Napansin niyang matino namang kausap ang matanda. Siguro stress lang talaga ito sa apo. Inihatid niya si Lolo hanggang sa kwarto at kasalukuyan ang pinagagalitan ng isang lalaking naroon ng bantay sa matanda. Hindi niya na pinansin pa yun na lumabas ng hospital upang tunguhin ang mga pamangkin. Maghahanap pa sila ng bahay na matutuluyan. Lo naman, ano ba ang pumasok sa isip ninyo at nagpunta kayo sa rooftop? Paano kung may masamang nangyari sa inyo? Galit man, pilit nagtimpi si Johnny. Nasa opisina siya nang tumawag ang Dr. Sembrano upang ibalita na nasa rooftop ang abuelo at nais tumalon, kaya napasugod siya sa hospital. Bakit takot ka bang hindi mo makuha ang mana mo? Tinawanan lamang siya ng abuelo. Napamura naman si Johnny sa kanyang isipan. Damlo, ginawa niyo ba talaga yun para takutin ako? Hindi niyo ba napapansin na wala na akong ibang ginawa kundi hanapin yung Catherine na yun para sa paborito niyong apo? Sarkastikong sabi ni Johnny sa abuelo. Tuluyang napatid ang pisi niya sa pagtitimpi. Napalakas ang kanyang boses. Wala akong paboritong apo. Baliwalang tugon nito na bumalik sa kama. Tahimik lamang ang pinagalitan niyang bantay ng abuelo. Sinamantala nga daw ng matanda na nasa banyo ang lalaki. Nagpaalam na rin kaagad sa kanya ang mga pulis na nag-rescue sa kanyang lolo matapos niyang magpasalamat. Ang sabi pa ng pulis, sa dalagang kasama nito siya magpasalamat dahil ito daw talaga ang pinakinggan ng matanda. Pero wala siyang babaeng nakita na kasama ng kanyang lolo. Maaaring umalis na. Nang masigurong okay na ang matanda at tulog na sa hospital bed, umalis na rin siya. Pagkaalis ni Johnny, bumangon si Mr. Sarmiento at sinabi sa bantay na gusto na nitong umuwi ng bahay. Samantala si Riona at ang mga bata patuloy na naglalakad at binabaybay ang kahabaan ng daan. Maraming tanong mula sa mga bata na hindi niya masagot isa-isa dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Sana lang bago maggabi makahanap sila ng matutuluyang kwarto, kundi hindi niya alam kung saan sila matutulog. Hapon na iyon at ngayon lang ata siya nakaramdam ng gutom sa dami ng pangyayari sa araw na iyon. Tsaka lang din niya naisip ang mga bata na hindi niya pa napapakain. Naghanap na muna siya ng karinderya. Mama, binigyan kami ng Sir Pogi ng pagkain kanina kaya hindi po kami gutom ni Katya. Sabi ni Calix habang papasok sila sa isang kainan. Napatingin naman si Riona sa mga pamangkin. Sir Pogi? Sino yun? Nag-isip ang bata subalit walang naisagot dahil hindi naman ito nakilala ang lalaking nagbigay sa kanila ng pagkain. Basta po mama, hindi ko lang po naitanong yung pangalan niya. Gayunman, pinakain pa rin ni Riona ang mga bata dahil hindi niya alam kung kailan ulit sila makakakain. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa paghahanap ng mga upahan. Ang kasi masyadong mahal ang isang kwarto. 5,000 pataas ang upa sa isang buwan. At sigurado si Riona na hindi niya kakayanin kaya naghanap pa siya ng iba na mas mura. 3 oras pa ang lumipas, pagod na ang mga bata sa paglalakad at sa kamalasan, bumuhos pa ang malakas na ulan. Madali niyang hinatak ang mga pamangkin sa ilalim ng tulay upang sumilong. Maraming ang palaboy ang naroon, marurungis na nakahiga lang sa karton. May mga bata na kasing laki ni na Calix at parang madudurog ang puso niya habang iniisip kung hindi sila makakahanap ng matutuluyan. Jack, dito rin sila matutulog. Awa ang biglang bumalot sa kanya. Yakap ang mga batang itinuring niyang anak habang umuusal ng panalangin. Nang biglang may sasakyang tumigil sa kanilang harapan at nakakasilaw ng liwanag mula sa kotse ang bumungad sa kanila. Malakas pa rin ang ulan at hindi kita ni Riona ang lula ng kotse kundi pa iyon bumaba. Lolo? Gulat niyang bulalas dahil pamilyar sa kanya ang matanda. Ito yung nasa rooftop kanina ng hospital. Nag-alala pa siya na baka ito mabasa ng ulan. Anong ginagawa niyo dito? Nag-aalala ang boses ng matanda habang nakatingin sa 3 bata. Kasi lo, wala kaming matirahan. Nasunugan po kasi kami ng bahay Nilalamig na nga po kami. Si Calix ang sumagot sa matanda sa nakakaawang tono. Gulat naman ang reaksyon nito. Totoo ba? Sa kanya naman nakatingin ang matanda. Nahihiyamang aminin na wala silang matirahan ay sinabi niya. Kahit alang-alang na lang sa mga batang hindi niya matiis. Baka sakali, maawa ito sa kanila at sila'y tulungan.
Kung ganoon, anong hinihintay nyo? Sumakay na kayo sa kotse ko. Maluwang at malaki ang bahay ko. Walang anumang inutusan nito ang personal driver na isakay ang mga bata. Isa-isa nga nitong inalalaya ng tatlo. Bago sunod na isinakay ay ang matanda na agad siyang umalalay. Ewan ba niya kung bakit hiyang-hiya siya at gusto sanang tumanggi, kundi lang siya naawa sa mga pamangkin. Pero sa kanyang sarili, hindi siya magtatagal sa poder nito. Sa loob ng kotse ay isa-isang ini-interview ng matanda ang tatlo. Lumabas naman ang pagiging matabil ni Katya at Calix na ikinuwento na ang lahat rito, kaya tuluyang nakuha nito ang simpatsya ng matanda. Payag ba kayong tumira sa mansyon ko? Tanong ng matanda. Nagkatinginan ng tatlong bata na may mga ngiti sa labi bago sabay-sabay na tumango. Dahil dyan, simula ngayon, mga apo ko na kayo at lolo na ang itatawag ninyo sa akin. Okay ba yon? Masayang-masaya ang matanda habang ang kanyang mga pamangkin ay ganun din. Yehey! May lolo na kami! Hindi matatawaran ang mga ngiti sa labi ng mga bata habang si Riona masaya din para sa mga ito. Salamat lolo, maraming salamat. Sabi pa niya sa matanda dahil hulog ito ng langit para sa kanila. Kung hindi ito dumating, maaaring sa tulay sila abutin ng magdamag. Umiti sa kanya ang matanda at nag-thumbs up. Pagdating nila sa dalawang palapag na bahay, ay tila na ang ulan kaya sabay-sabay na silang bumaba sa kotse. Dito po kayo nakatira lolo? Tanong ni Calix at Katya na nagniningning ang mga mata. Si Lloyd ay tahimik lamang. Yes, simula ngayon dito na tayong lahat titira at ito na ang magiging bahay ninyo. Pahayag ng matanda. Nakangiti lamang siyang nakamasid sa mga ito. Nakikita niya kung gaano kasabik ang matanda sa mga bata at natutuwa siyang nakakapagbigay alo sa matanda ang tatlong pamangkin. Dahil sa sinabi ng matanda, nagtatatalo na mga ito sa tuwa na yumakap rito. Kung gaano kasaya ang matanda, ganun din ang tatlong bata. Lolo? Gulat ang boses mula sa dulo ng hagdan, kaya napatingala silang lahat sa pinagmula ng boses na iyon. Kasalukuyan na silang nasa malawak na sala at nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang lalaki. Ito lang naman ang nakita niya sa hospital kanina at tiyak niyang nakilala din siya nito. Base na rin sa pagkakatitig sa kanya na halos kumurap ang lalaki. Sir Pogi! Bulalas ni Calix na nakatingin din sa lalaki. Nasa harapan na nila ang mga ito na napalingap kay Calix. Mama, siya yung sinasabi ko sa yung mabait na bumili kanina ng pagkain para sa amin ni Katya. Masaya nitong turan. Sino bang mag-aakalang ito din pala ang apo ni Lolo? Maaring sakit ito sa ulo kaya halos magpakamatay na ang abuelo nito kanina. Matapos tingnan ng lalaki si Calix, bumaling sa kanya ang paningin nito. So, ikaw pala ang pabayang ina ng mga batang to? Walang pakundangang wika ng lalaki sa kanya. At anong ginagawa nila rito, Lo? Supladong tanong ng lalaki. At siya pa ang tinawag nitong pabaya. Ang sarap nitong sikmuraan kung alam lang sana nito ang hirap ng pinagdaanan niya. Sinong sinasabi mong pabaya? Ako ba? Inis niyang tanong sa lalaki na naiinis. Bakit? May iba pa bang ina ang mga batang to? Inis ding buwelta ng lalaki. Johnny, watch your words. Hindi mo sila kilala para husgahan. Galit ang matanda na ipinagtatanggol sila. Lo, wag ninyong sabihing mag-aampon kayo ng ganito karami. Hindi charity institution ng bahay na to. Kung yung mga bata pwede pa. Tsaka masama siyang sinulyapan na tila ba isa siyang kriminal. Lumalabas talaga ang tunay na kulay ng isang tao kapag nakakaharap mo na. Mayayaman nga naman. Lo, nakaalis na lang kami. Hindi ko naman pwedeng iwan tong mga anak ko dito. Hindi ko rin po kayang makasama tong lalaki na to na may mas mahaba pang sungay sa kalabaw. Pairap na sabi ng dalaga. At isa-isa nang hinawakan ng kamay ng mga pamangkin upang lumabas na ng bahay. Malungkot naman na tumalikod ang mga bata. Mas gugustuhin pa niyang matulog sa ilalim ng tulay. Kaysa naman sa mansyon nga sila nakatira, may kasama namang ganito ang ugali, di bali na lang. Nagmamadali silang hinabol ng matanda at humarang sa pinto. Hindi pwede, iha. Pamamahay ko to at akong masusunod. Pigil nito sa kanila bago binalingan ng apo. Johnny, humingi ka ng tawad sa kanila kung ayaw mong magalit ako sa'yo. Ang babaeng ito ang sumundo sa akin sa rooftop kanina.
Wala silang mapupuntahan. Isa pa siya rin ang dahilan kung bakit naliwanagan ang isip ko. Tutal ay wala namang ama ang mga batang to. Ikaw na ang kikilalanin nilang ama simula ngayon. Pakakasalan mong babaeng ito sa ayaw at sa gusto mo. Gigil na sabi ng matanda na naiinis na rin marahil sa apo nito. Kapwa sila napawang ng mga labi sa bilis ng desisyon ni Lolo. Nakita agad ni Riona ang disgusto sa mga mata ng lalaki. Kung gaano ito tumutol, ganoon din naman siya. Baka nga naghahalusinate ang matanda, kaya agad-agad siyang nais ipakasal sa lalaking to. Over my dead body. No way, Lo. Hindi ko pakakasalan ng babaeng to. Tila sukang-suka itong tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Tumingin siya sa abuelo nito. Siya naman ay naiinis sa lalaki. Lo, may iba pa po ba kayong apo? Baka pwede yun na lang ang pakasalan ko. Himig pa nga asar niya sa lalaking ayaw sa kanya. Nakita pa niyang masama siyang tinignan. Siya naman ay umirap dito. Magpahinga na muna kayo ngayon. Matapos bumuntong hininga ay sabi ng matanda. Tinawag nito ang maid at pinatid sila sa magiging kwarto nila. Johnny, sumunod ka sa akin at pag-uusap tayo. Bago tumalikod, narinig ni Riona na utos ng matanda sa apo. Ramdam niya ang masamang tingin nito sa kanya habang paakyat ng hagdan na hindi na lang niya binigyan ng pansin. Sa gabing yun ay mahimbing na nakatulog ang mga pamangkin ni Riona sa malambot na kama matapos maghapunan. Pagod na pagod ito sa maghapon na nangyari sa kanila. Hindi na muna niya iisipin kung anong mangyayari bukas dahil nakadama siya ng kapanatagan sa pagtatanggol sa kanila ni Lolo Amador kanina. Kung gaano kasama ang ugali ng apo nito, siya namang bait ni Lolo Amador. At syempre ito ang masusunod sa bahay na yun, kaya kakampi niya ang hari. Matapos pagmasdan ang mga bata, tumayo siya at niligpit ang mga damit na hinubad ng tatlo. Nagpabili kasi si Lolo para sa mga ito, kaya nakaligot nakapagbihis ng bago ang kanyang mga pamangkin. Nilagay niya yun sa laundry basket, tsaka ay niligpit ang mga bagong damit na pinabili ni Lolo para sa mga bata at inilagay sa cabinet. Pagkatapos ay nilapitan ang mga paper bag na naglalaman ng kanyang isusuot. 3 pares na manipis na pantulog, 6 na pambahay at kumpleto ng pares na pangilalim. Ang bilis naman atang nakapamili ni Lolo. May mga tag price pa na halatang galing sa mall. Wala pang 3 oras simula nang magpabili ito. Nang maisaayos lahat ng mga damit, naligo na siya at nagbihis ng pantulog. Sa wakas, makakapagpahinga na rin siya. Tila ba napakaraming nangyari sa araw na iyon at ngayon lang siya nakaramdam ng matinding pagod. Nang biglang may kumatok sa pinto. Sino naman kaya yun kung kailang matutulog na siya? Mag-usap tayo. Galit na bungad sa kanya ng supladong apo ni Lolo Amador pagbukas niya ng pinto. Hindi ba pwedeng bukas na lang tayo mag-usap? Pagod niyang usal. Pinasadahan siya nito ng masamang tingin. Wala ka sa lugar para magdemand. Simangot ng lalaki. Kung isumbong kaya kita kay Lolo, sabihin kong hinaharas mo ko. Namewang niyang sabi, ngunit hindi tumalab sa lalaki. Bagkos ay pumasok ito sa kwarto niya at mabilis na isinara ang pintuan. Hoy teka, anong gagawin mo? Trespassing ka. Buliyaw niya sa lalaki. Mabilis nitong tinakpan ang bibig niya. Sige, mag-ingay ka para magising yung mga anak mo. Isa pa, bahay ko to. Paanong trespassing ako? I can't believe you. Naiinis nitong Saad habang nandidilat bago siya padaskol na binitiwan. Bahay to ni Lolo Amador at hindi sayo. Malakas ang loob niyang sagot. Hindi talaga siya papatalo sa abusadong lalaki. Marahas itong napabuntong hininga. Fine, total naman hindi na mababago pa ang isip ni Lolo na ipakasal tayo. Lilinawin ko lang, first and foremost, Riona, gusto kong gawing peke ang kasal. Naiintindihan mo? Gigil na gigil ito sa kanya habang nagsasalita bagaman mahina ang boses. Akala ba talaga nito gustong gusto niyang makasal sa damuhong ito? Aanhin man niya yung gwapo kung masama naman ang ugali. Okay, payag ako. Total ayoko rin naman sa'yo. Tahasang sabi ni Riona sa lalaki. Napamaang saglit si Johnny. Tama ba ang naririnig niya? Ayaw sa kanya ng babae. Ito pa talaga ang choosy. Pero mabuti na lang din at madali itong kausap. Good, nasabi na lang niya. Wala na siyang poproblemahin kung ganun. Tapos na ang usapan, pwede ka nang lumabas. Narinig niyang pagtataboy ng babae sa kanya na nakataas ang isang kilay.
Saan kaya kumuha ng lakas ng loob ang babaeng to na hindi man lang tinatabla ng hiya sa kanya? Napapailing siya na lumabas sa kwarto nito matapos napatingin sa nakatayo nitong dibdib na halatang walang suot na pangilalim. Kanina pa niya napapansin na tila ba okay lang sa babae na mabusuhan niya. Imposible naman kung hindi nito alam na walang takip yun. Nakakapagtaka, 3 na ang anak ng babae, pero bakit tila wala pang nakakahawak noon? Di ba dapat lawlaw na yun? Naiiling siya sa maduming iniisip sa babae bago lumabas ng tuluyan sa kwartong yun at tumuloy sa sariling silid. Kinabukasan pagbangon ni Johnny, tawanan ng mga bata sa garden ang kanyang naririnig. Lumapit siya sa bintana at dumungaw habang nagiinat bago hinawi ang kortina. Natanaw niya sa baba ang nakahilerang mesa at mga upuan na pinatungan ng puting tela na may dekorasyon ng bulaklak ang buong garden. Naririnig niya din ang masayang boses ng mga bata na masarap sa kanyang pandinig. Kaya siguro gustong ipahanap ng abuelo si Catherine dahil kakaiba ang saya sa bahay kapag may mga bata. Sa kabilang side naman ay naroon ang kanyang abuelo na nakaupo sa bench kausap si Riona. Panakanakang tumatawa ang kanyang lolo. Halatang masigla ngayon habang nakikita ang mga batang naghahabulan. Tili mula sa garden ang tanging maririnig. Iba-iba ang aura ng mga bata ngayon kaysa kahapon nang dumating ito sa mansyon. Muli niyang ibinalik sa ina ng mga bata ang kanyang tingin. Mas lumapit pa siya sa bintana at dumungaw sa mga ito habang napako ang tingin sa babae. Mukha naman pala itong tao kapag nabihisa ng maayos. Naka-white dress kasi ang babae. Naka-ponytail ang mahabang buhok at mamula-mula ang mga labi. May suot na kumikinang sa leeg. Hindi sinasadya. Napatingala ito sa gawin niya habang tumatawa. Nang makita siya, nahinto ito. Nawala ang magandang ngiti sa labing nakaplastar kanina at umirap sa kanya. Tila may dating kay Johnny ang irap na iyon ng babae dahil sumikdo ang puso niya. Aliw siyang nanatili ang titig sa babae na hindi rin ito magawang tanggalin ang mga mata sa kanya. Bumaba ka na ihot, parating na si attorney. Tsaka lang naputol ang pagtitig niya sa babae na magsalita ang abuelo. Tsaka lang din niya naalalang kasal nga pala nila sa araw na iyon. May usapan sila ng abuelo na sa araw na iyon gaganapin ang kasal nila ng babaeng kabuti na bigla na lamang dumating sa buhay niya. At heto, magiging asawa niya na. Mabuti na lang at mas matalino siya sa abuelo dahil matapos silang magkalinawan kagabi, kinausap niya si attorney na ipeke ang kanilang kasal ni Riona. Maya-maya, umalis na siya sa bintana at tinungo ang banyo upang maligo. Pagbaba ay bihis na bihis siya. Maiilang saksi sa kasal nila at wala namang gaanong party. Tanging ang abuelo nga lang yata ang masaya sa araw na iyon. Matapos nilang lagdaan ni Riona ang marriage certificate, kinamayan siya ni attorney. Binatis sila pareho ni Riona. Matamis na ngiti ang itinugon nito kay attorney bago i-anunsyo na kasal na silang dalawa. "Now, kiss your bride, Johnny." Wika pa nito sa kanya. May warning ang tingin ni Riona sa kanya. Tingin ba nito, nais niyang hagkan ng babae? Hindi siya titikim ng babaeng tira lang ng iba. Pakiramdam ni Amador sa mga sandaling yun, nakagawa siya ng isang desisyon na hindi niya pagsisisihan sa tanang buhay niya. Mabuting babae si Riona at handang gawin lahat para sa pamilya. At bagay na bagay ito sa kanyang apo dahil tiklop si Johnny sa babae. Ganito ang gusto niya, yung matapang at palaban. Kung sana lang ganitong babae din si Catherine para sa kapatid nitong si Limuel. Fake ang kasal. Siguro naman hindi natin kailangan magtabi sa higaan. Pagpasok nila sa bahay ay wika ni Riona sa lalaki. Of course, sa sofa ka din ako sa kama. Bali walang sabi nito. Nangunot ang noo niya. Ayoko, sa kwarto ko ng mga anak ko matutulog. Tugon niya. Mabilis itong humarap sa kanya at dahan-dahang inilapit ang muka kaya halos maduling si Riona habang nakatingin dito. Are you serious? Alam ni Lolo na kasal tayo kaya hindi ka pwedeng humiwalay ng kwarto. You got it? Sabi nitong pabulong habang nakatitig sa mga mata niya. Bahagya naman siyang kinilabutan sa mainit nitong hininga na tumatama sa mukha niya. At sa uri ng titig nito, ilang beses pa siyang napalunok. Ang bango kasi ni Johnny, amoy baby. Or baka naman natatakot ka sa akin. Dagdag pa nito sa malamig na boses. Marahan siyang lumayo. At bakit naman ako matatakot sa'yo?
Once na may ginawa ka sa akin, babasagin ko yung balls mo. Tsaka tinignan ni Riona ang ibabang parte ni Johnny. Napalunok ito't hindi makapaniwala na tumingin sa kanya. At nahuhulaan na ni Riona ang nasa isip ng lalaki. Natakot ito, lihim tuloy siyang napangiti. Ngayon ay kampante na siyang matutulog sa kwarto ng lalaki. Kinagabihan, napilitan itong mamaluktot sa sofa at siya naman ay sa kama. Takot itong matulog siya sa kwarto ng mga bata at mabuking ni Lolo na pineki ni Johnny ang kanilang kasal. Pagkagising, nakita niyang panay ang hilot nito sa leeg at nagkaroon daw ito ng stiff neck. Kasalanan mo to, paninisi sa kanya habang panay ang hilot. Inirapan niya ang lalaki. Pwede naman tayo magtabi sa kama. Ang lapad maarte ka lang. Sabi niya at tinawanan ito bago pumasok sa banyo upang maligo. Inis na inis si Johnny. Bakit ba siya nalang lagi ang nagdudusa sa mga desisyon ng abuelo niya? Di pa nga niya nahanap si Catherine na yun. Heto't may panibago na naman itong pinagawa sa kanya. Inis niyang sinipa ang sofa. Hindi talaga siya makakatagal ng ganito. Mo na lang siyang isang tauhan na tagasunod sa mga kagustuhan ng abuelo. Habang sinisipa ang sofa, lumabas sa banyo si Riona. Nakatapi lang ng towel, basa ang buhok at labas ang makinis na hita. Inaakit mo ba ako? Bulyaw niya sa mainit ang ulo. Kahapon lang ay pinakita sa kanyang dibdib nito. Ngayon naman ang mga hita nito. Anong gustong palabasin ng babae? Masama siya nitong tinignan. Bakit? Nakakaakit ba ako? Nagagandahan ka ba sa akin? Sabi pa na kumuha ng damit sa kanyang drawer. Oo nga pala, nailipat na ng maid ang mga gamit nito sa kanyang silid kahapon pa sa kagustuhan ng kanyang lolo. In your dreams. Galit at madiing sabi bago hinablot ang sariling towel sa likod ng pinto tsaka pumasok sa loob ng banyo. Nagkibit balikat naman si Riona. Wala naman siyang balak magpakita ng ganun, kundi niya lang nakalimutan ang isusuot na damit niya. Bakit ba kasi palaging mainit ang ulo nito sa kanya? Ang bait naman niyang asawa. Ngumiti pa siya bago lumabas ng silid nila pagkatapos magbihis. Nasa komedor na ang mga bata, maging si Lolo na inaantay silang mag-almusal. Good morning, Mama! Bati sa kanya ng 3 bata. Isa-isa niya itong hinalikan bago binati ang matanda. Iha, total hindi naman kayo busy ngayon. Isasama kita sa company upang ipakilala bilang asawa ng apo ko. Deklara ng matanda. Ho, Lolo, hindi kaya masyado pang maaga? Nakakahiya ho. Alanganin niyang saad. Hindi naman kasi totoong mag-asawa silang dalawa ni Johnny. Tumawa ang matanda. Dapat masanay ka na, Iha. Tandaan mo, miyembro ka na ng pamilyang ito. Paliwanag naman sa kanya ni Lolo Amador. Kaysa tumanggi, tumango na lang si Riona. Hindi nagtagal, pumasok ng komedor si Johnny. Bihis na rin at handa nang pumasok sa opisina. Good morning, kids. Good morning, Lo. Bati sa mga naroon bago umupo. Mama, ngayon po bang kasal na kayo ni Sir Pogi? Ibig bang sabihin nito, Papa na ang tawag namin sa kanya? Pabulong na tanong ni Calix kay Riona habang nagsisimula na silang kumain. Yaks, Calix, pwede mo kong tawaging Papa. Tugon naman ni Johnny na narinig ang pagbulong na iyon ng bata sa ina. Dahil dito, sabay na napangiti ang 3 bata. Talaga po? May Papa na kami? Narinig mo yun, Mama? May Papa na kami? Bulalas ni Katya at lumapit kay Johnny upang yumakap. Napapangiti ang lalaki habang ginagantihan ng yakap si Katya. Gumaya na rin ang 2 bata. Lumapit din si Lloyd at Calix na tuwang-tuwa at yumakap kay Johnny. Maging si Lolo Amador, masayang nakatingin sa mga ito. Tila isang masayang pamilya ang kanyang nakikita. At ewan kung bakit na-touch si Riona sa pagkakataong yun na pilit itinago ang pamumuo ng kanyang mga luha. Pagdating talaga sa kanyang mga pamangkin, mababaw lang ang luha niya. Sobrang mahal kasi niya ang mga ito. Nang mapatingin sa gawin niya si Johnny, natigilan ito pagkakita sa namumulan niyang mga mata. Isa kasi iyon sa mga gusto ng 3 bata na magkaroon ng isang ama. At pinuna ni Johnny ang kaligayahan ng mga bata. Sobrang saya niya. Hindi nito alam kung paano pati siya nabigyan din ng kasiyahan sa pagkakataong yun. Nang magbukas ang klase, ay agad ini-enroll ni Riona ang 3 pamangkin. Tuwang-tuwa naman ang bata ngayong nag-aaral na ang mga ito. Sa tuwing uuwi ng bahay, masayang nag-aagawan ng 3 bata
Naipakita kay Lolo ang mga gawa ng mga ito sa school. Tuwang-tuwa din naman ang matanda. Maririnig ni Riona ang malutong nitong tawa kapag ibinibida ni Calix or Lloyd ang mga gawa nito sa school. Maging si Johnny, nasanay na rin sa mga anak niya. Nakuha na nga ng 3 ang simpatsya nito. Madalas sa tuwing uuwi sa bahay, may pasalubong pa ang lalaki sa 3. Kapansin-pansin din na unti-unting nagbabago ang pakikitungo ng lalaki sa kanya sa bawat araw na lumilipas. Bagay na ikinatutuwa niya. Pagod na rin naman si Riona na araw-araw makipagbangayan sa lalaki na parang bata. Ginagampanan niya rin ang papel bilang asawa nito, especially kapag nasa harapan si Lolo. Samantala nasanay na rin si Johnny na tawagin ng mga bata na papa. Minsan nga kapag wala siyang ginagawa sa office, tinatawagan pa niya ang mga ito para lang makausap. Dama niyang may kung ano sa 3 bata na nakakapagpagaan ng kanyang pakiramdam. Una pa mang makita ito noon sa hospital. Nga pala, huwag mo sana ang mamasamain. Pero sino nga pala ang ama nila? Bakit kayo iniwan? Bakit tinalikuran nito ang responsibilidad niya sa mga bata? Isang gabi habang patulog na sila ni Riona ay tanong niya sa babae. Nagtaka naman si Riona na napatingin sa gawin ni Johnny. First time nitong nagtanong tungkol sa personal na bagay. Wala, hindi ko kilala. Tugon ni Riona. Napakunot noo ito. You mean, ginalaw ka ng taong hindi mo kilala? Pumayag ka lang? May iritasyon ang boses nito. Napika marahil sa sagot niya. Kasi ayoko lang na pag-usapan yung mga taong wala namang kwenta. Umiinit lang ang ulo ko. Inis din ang tono ni Riona. Totoong galit siya sa lalaking gumalaw sa kapatid pagkatapos tinalikuran nito ang responsibilidad sa mga bata. Okay, mabuti na lang din at hindi ka na interesado sa lalaking yun. Tandaan mo may asawa ka na. Sabi nitong humiga na sa kama. Napataas ang isang kilay ni Riona sa narinig. Excuse me, single to no? Wala akong asawa dahil fake lang ang kasal natin. Tsaka teka nga lang, bakit sa kama ka matutulog hindi sa sofa? Nilapitan niya ito at pahilang itinayo sa kama. Pero nagmatigas ang lalaki. Diba sabi mo malapad tong kama? Pwes dito ako matutulog. Matagal na ako nagtitiis sa sofa. Kaya panahon na rin para lumipat. Wait, natatakot ka bang hindi makapagpigil na gapangin ako? Sabi nitong tinawanan siya. Sa narinig, tumaas ang kanyang presyon. Ako pa talagang gagapang sa'yo. Ang kapal naman ng mukha mo. Tingnan lang natin mamayang gabi kung sinong hindi makatiis. Irap niya sa lalaki bago pumwesto sa kabilang bahagi ng kama. Sige, pangungunahan na kita Riona. Hindi kita type. Okay? Kaya huwag kang magkakamali. Mayabang pang sabi nito at naglagay ng unan sa gitna nila. Naiiling si Riona. Mangani-ngani itong sipain ng mahulog sa kama. Nang sa gayon, mabawasan naman ang kayabangan nito. Pero nagtimpi siya't hindi na sumagot, kundi humiga na rin patalikod hanggang sa dinalaw na siya ng antok. Malalim na ang gabi nang magising siyang may mabigat na nakadagan sa tiyan niya. Antok na antok siyang idinilat ang mga mata para manlaki yun. Braso lang naman ni Johnny ang nakapatong sa tiyan niya at wala nang unan sa kanilang pagitan. Kinabahan siya ng malingunan ng mukha ng lalaki. Nakapikit ang mga mata nito at malalim ang bawat paghinga. Para hindi ito magising, unti-unti siyang kumilos. Ni halos hindi na rin huminga. Dahan-dahan niyang iniangat ang braso ng lalaki na nagbibigay ng kilabot sa kanya. Pero kung kailan halos makawala na siya sa pagkakayapos nito, tsaka naman kumilos muli ang lalaki upang yakapin siya at isiksik sa katawan nito. Napasinghap siya nang mas lalo siya nitong puluputan. Palagay ba nito unan siya? Sa muli ay natigilan si Riona na hindi alam ang gagawin. Para siyang lalagnatin sa kinalalagyan niya. Sobrang init ng katawan nito. Gusto niyang pagpawisan. Hanggang sa nagpa siya na lamang siyang tapikin ito pero walang nangyari. Hindi nagising ang lalaki. Kaya hinayaan na lang niya. Tutali masarap naman sa pakiramdam niya ang yakap ng lalaki. Hanggang sa dinalaw na naman siya ng antok at muling nakatulog. Sir, good news. Nakita na si Catherine. Salubong ni Elmer kay Johnny sa garahe ng umagang iyon. Nasaan siya? Agad niyang tanong. Excited siyang malaman kung nasaan ang babaeng pinapahanap ng kanyang abuelo. Ang babaeng susi para makuha ang kayamanang nararapat para sa kanya. Heto sir. Pagkuway nag-abot ito ng larawan, agad niya namang tiningnan. Inang unang pagkakataong makikita niya ang babae dahil wala naman siyang ideya.
Tanging si Limuel lang ang nakakakilala sa babae. Sana lang talaga magbago na ang kapatid niya para naman mapanatag ang kanyang abuelo. Saan siya matatagpuan? Tanong niyang muli matapos titigan ng babae sa hawak na picture. Sa probinsya ng Bulacan, sir. Maghanap ka ng apartment na pwede nating pagdalhan sa babae. Bukas may lakad tayo. Pupuntahan natin si Limuel para magkita ang dalawa. Sige po, sir. Thank you, Elmar. Bumunot siya ng 20 mil sa wallet at iniabot sa lalaki. Ito na ang bahalang magbigay kay Daniel sa perang yun. Salamat, sir. Tatawag ko na lang ito kay Daniel. Umikot na ito sa kabilang bahagi ng kotse. Habang patungo sa office, tinawagan agad ni Johnny si Limuel. Hindi para ibalitang nakita na ang babaeng nagalaw nito ilang taon na ang nakalilipas. So sorpresahin na lang niya ang kapatid tungkol dito. Ano nga kaya ang magiging reaksyon nito kapag makita ng kapatid niya ang mag-ina nito? Ngunit nagsawa na lamang sa kakadial si Johnny. Subalit walang tugon kaya mapipilitan siyang puntahan ito ng Davao. Nagpareserba kaagad siya ng plane ticket. Sa kamalasan, bukas pa ang schedule ng flight niya. Aalis ka? Pagtataka ni Riona pagpasok sa kanilang kwarto. Nakita niya itong naglalagay ng damit sa bag. Yes, huwag mo ako mamimiss. Pero kung sakali man, pwede mo naman akong tawagan. Saad niyang abala sa ginagawa. Hindi naman niya kailangan ng maraming damit. Kaso nga lang kahit sa biyahe, nagbibihis siya na nakasanayan niya na. Tatagalan ka ba? Mamimiss ka kasi ng mga bata. Alam mong hinahanap ka nila sa akin. Isinara niya ang zipper ng bag bago humarap sa babae. May business trip ako, natural. Kinabukasan pa ang uwi ko. Ngingiti-ngiti ang lalaki. Nagkibit balikat pa ito bago umupo sa gilid ng kama at tumingin sa kanya. Siya naman ay sinulyapan nito. Nababasa niya sa mga mata ni Riona na tila ba may gusto itong sabihin. Johnny, untag nito kalaunan. Kumurap siya habang nag-aantay ng sasabihin ng babae. Pero walang nanula sa labi ni Riona. Bagkus tumayo ito, lumapit sa cabinet at kumuha ng malinis na towel bago pumasok ng banyo na hindi na nagsalita pang muli. Ano kayang bumabagabag kay Riona? Hindi naman siguro iyon tungkol nung isang gabi na nagising siyang yakap ito. Tulog na tulog kasi ang babae sa mga sandaling yun na tila ba kahit anong gawin niya, hindi ito magigising. Pagkatapos magligpit, inintay itong lumabas ng banyo. Siguro nasanay na lang silang dalawa na magkasama sa iisang kwarto at walang mali siya kahit pa anong suot nila pareho. Ngayon lang ata tila naaakit siyang pagmasdan si Riona. Hindi maitatanggi na maganda talaga ito. Naging tahimik ang babae paglabas ng banyo at nadatnan niya itong tulog na pagkatapos niyang maligo na dati-rati naman nakikipagtalo pa muna ito sa kanya sa higaan. Walang ingay na lumapit siya sa babae at pinagmasdan ang maamo nitong muka. Kung hindi pa ito gumalaw, mananatili siyang nakatitig rito. Kinabukasan ay nagutos na lamang si Johnny ng tao na susundo kay Catherine dahil patungo sila ni Elmar sa Davao upang sunduin ang kapatid niya. Ano namang hangin ang nagdala sa'yo rito? Bungad sa kanya ni Limuel na lumukot ang muka. Hindi man lang sila ay nangiyahang pumasok sa loob ng bahay. Magulo ang buhok nito, kasing gulo ng buhay ni Limuel. Nakatapi ng tuwalya ang ibabang parte. Ewan kung nakalimutan lang nitong magsuot ng damit. Wala talagang pagbabago ang kapatid niya. Itinulak niya ang pinto upang pumasok sa loob kahit na alam niyang ayaw siyang makausap. Tumambad sa kanya ang magulong silid ng lalaki. Panay naman ang sulyap ni Limuel sa loob ng silid. Malis na kayo, may gagawin pa ako. Pagtataboy nito sa kanila ni Elmar. Babe, sino yan? Mula sa loob ng kwarto ay boses ng isang babae. Nagkatinginan sila ni Elmar. Kaya pala itinataboy sila, may bisita ang kapatid. Makahulugan namang tingin ang ipinukol sa kanya ni Limuel. Hindi ba obvious na nakakaabala kayong dalawa? Pwedeng bumalik na lang kayo, nasa kalagitnaan na ako ng laban. Kumurap siya. Pinasusundo ka ni Lolo. Pagsisinungaling niya. Kapag nagkita na ang dalawa tsaka niya ihaharap ang mga ito sa abuelo para tapos na ang lahat ng kanyang obligasyon. Gusto niyang lumaya sa pagmamanipula ng abuelo at gawin ang mga bagay na nais niya, yung walang nagmamanipula sa kanya. Oras na makuha niya ang mana, gusto niyang magbakasyon ng malayo at mag-enjoy na walang pressure. Napamura ito pagkarinig ng kanyang sinabi. Ayoko, pakisabi, patay na ako. Umari ko ang labi niya
bago mahinang hinila ang isang silya sa gilid gamit ang kanyang isang paa, tsaka komportabling umupo. "I won't leave here unless you could come." Sabi niyang itinuro kay Elmar ang isa pang silya. Kumilos naman ang lalaki at umupo. Muling napamura ang lalaki sa inis. Gamit ang isang palad, napahilamos ito. Nang di makatiis, lumabas na sa kwarto ang babaeng kasama nito na nakatapi lamang. Galit na galit kay Limuel pero napatda pagkakitang may ibang tao sa loob ng bahay. "Oh, may bisita ka pala, babe." Ngumiti ito na ilang minutong natulala sa kanyang kagwapuhan. "Umalis ka na muna, Lucille. Pag-uusapan lang kami ng kapatid ko," sabi ni Limuel sa babae. Inis bagaman may pakiusap sa tono. Nalukot ang mukha ng babae bago nagmarcha papasok sa loob ng kwarto. Hindi nagtagal, lumabas itong maayos na ang suot, bitbit ang bag. "Tawagan mo ko, hihintayin kita, Limuel." Bago lumabas ang babae ay wika nito sa kapatid niya. "Magbihis ka, hihintayin kita sa kotse." Utos niya na sinulyapan si Limuel. "No, hindi ako sasama sa iyo, Johnny. Hindi ako magpapaalipin kay Lolo. Hindi ako katulad mo." Mabigat ang boses nitong sabi na tumingin ng tiim sa kanya. Sinulyapan niya si Elmar na nag-aantay lang ng kanyang sasabihin. Wala sana siyang balak sabihin ng tungkol kay Catherine, subalit kailangan. Tumayo si Elmar at iniabot sa kanya ang isang larawan ni Catherine. Siya naman ay iniabot iyon sa kapatid niya. Napakunot pa ang noo nito. Sino ang babaeng to? Tila hindi pa nga nakilala ni Limuel si Catherine sa dami ng babae nito. Siya lang naman ang ina ng anak mo, Limuel. Hawak ko siya at iniintay kanya kasama ang anak ninyo. Bahagyang kumibot ang labi nito pero hindi nagsalita. Nanatiling nakatingin sa larawan. Kalaunay tumalikod, hindi ito nagsalita. Alam niyang nagka-interest din ito sa anak. Maaaring kay Catherine wala itong pakailam dahil para lamang itong nagbihis ng damit kung magpalit ng babae. Ngunit ang anak hindi kayang palitan. Habang nag-iintay kay Limuel sa sala, sakto namang tumunog ang kanyang cellphone. "Sir, kasama na namin ang babae." Anunsyo sa kabilang linya ng lalaking inutusan niyang sumundo kay Catherine. Umiti siya tsaka nakahinga ng maluwag. "Sige, wag mong iiwan hanggat hindi ako dumarating." "Okay, sir." Maya-maya, lumabas na si Limuel sa silid at bihis na ito. Tsaka sila umalis ng bahay. Ngayon ay tutuloy sila sa bahay na kinuha niya para kay Catherine. Tigagalang babae pagkakita nito kay Limuel, saktong pagbaba nila ng sasakyan. Nasa may pinto kasi ang babae at halatang nag-aantay sa kanila. Si Limuel naman, tila kinikilala pa si Catherine. Magkatitigan ng dalawa na parang hindi nakilala ang isa't isa. Habang sila ni Elmar, nag-aantay na mag-usap ang dalawa. "Ang bata, nasaan?" Tanong ni Limuel sa babae at lumingan na tila mahinahanap. Dama niya ang galit at sakit na gumuhit sa mga mata ni Catherine bago otomatikong lumapit kay Limuel para sampalin ito. "Anong problema mo?" Tigagal na tanong ni Limuel sa ginawa ng babae. Namalisbis ang luha ni Catherine. "Ang kapal ng mukha mo para hanapin sa akin ang mga anak ko. Wala kang kwenta." Buliyaw ng babae. "Okay, fine, wala akong kwenta. Pero nasa ng anak ko? Kukunin ko siya." May gigil ang boses ni Limuel. Tahimik sila ni Elmar habang komportabling nanonood ng malapelikulang drama ng dalawa. Sa narinig ay natigilan ng babae. "Nasa kapatid ko at hindi ko alam kung nasan sila ngayon. Noong mga panahong magulo ang isipan ko, iniwan ko ang triplets sa kanya. Nagtrabaho ako sa ibang bansa. After 2 years, umalis ako sa amo ko ng pagtangkaan akong pagsamantalahan. Kung saan-saan ako napadpad, wala akong pera. Hanggang sa wala na akong choice kundi ang bumalik ng Pilipinas. Pero pagbalik ko, wala na sila sa dating inuupahan matapos masunugan. Hindi ko alam kung saan sila hanapin." Umiiyak na ngayon ang babae habang nagkukwento. "What? Triplets ang anak natin?" Namamanghang tanong ni Limuel. Nagkatinginan naman sila ni Elmar. "Oo, Limuel, pero hindi ko alam kung nasaan sila hanapin. Please, tulungan mo ko. Mababaliw na ako kakaisip." Patuloy na umiyak si Catherine. Naaawa marahil si Limuel na nilapitan nito ang babae at niyakap. "Don't worry, hahanapin natin sila. Sabihin mo sa akin kung anong pangalan ng kapatid mo at kung anong pangalan ng mga anak natin." Habang yakap ni Limuel ang babae ay hinahagod sa likod ay wika ng lalaki. Nagpahid muna ito ng luha at tumingin sa mga mata ni Limuel.
Katya ang pangalan ng baby girl natin. Calix at Lloyd naman ang dalawang lalaki. Sabi ni Catherine na nagpaangat sa mukha niya. Kilalang kilala lang naman niyang 3 batang binanggit ni Catherine. Maging si Elmar, automatic na napatingin sa kanyang gawi, pero hindi sila umimik. Okay kung ganun, anong pangalan ng kapatid mo para mahanap natin kaagad? Gusto ko nang makita ang anak natin. Hindi ko alam na buntis ka. Hindi ko alam na nagbunga ang minsang nangyari sa atin. Hindi ko alam, patawarin mo ko, Catherine. Napahikbi ang babae. Riona ang pangalan ng kapatid ko. Pero nawalan kami ng kontak. Hindi ko alam kung saan sila hanapin. Napatikhim siya nang makumpirma ang hinahanap nito. Excuse me, sorry for interrupting. Pwede mo bang ulitin ang nabanggit mong pangalan para maintindihan ko? Singit niya sa dalawang nag-uusap. Tila nabingi siya sa pangalan na iyon. Napatingin sa kanya ang luhaang babae. Riona ang pangalan ng kapatid ko. Malungkot nitong wika. Nakumpirma niya ito. Ngayon ay naunawaan ni Johnny kung bakit tila malapit sa kanya ang mga batang iyon dahil anak ito ng kapatid niya. Kadugo niya ang mga ito. Hindi nakakapagtakang pati ang abuelo. Mabait sa 3 maging kay Riona na nag-alaga sa mga bata. Katunayan ay mga anak nitong ituring. Nasa bahay ang kapatid mo at ang mga bata. Sabi niya sa 2 kaya sabay itong napatingin sa kanya. Totoo ba yan? Bakit hindi mo sinabi kaagad? Tanong ni Catherine. Dahil wala akong ideya na ang mga batang kinupkup ni Lolo ay ang mga apo niya. Lumapit ito sa kanya. Gusto kong makita ang mga anak ko, please. Dalhin mo ko sa kanila. Miss na miss ko na ang mga anak ko. Umiiyak itong hinawakan ng kamay niya. Okay, sumama kayo sa akin. Sabay-sabay na sumakay sa kotse ang mga ito. Iniutos na lamang kay Elmar na ito na ang bahalang magbayad sa taong sumundo kay Catherine. Samantala si Riona sa mansyon, kasalukuyang binibihisan ang mga pamangkin sa kwarto. Kagagaling lamang ng 3 sa school. Mama, sabi ni Lolo, punta po kami sa room niya. Wika ni Katya. Huwag kayong malikot sa kwarto ni Lolo ha, baka makabasag kayo doon. Bili niya sa mga ito. Nakaugalian na kasi ng 3 na pagkagaling sa school, makikipagkwentuhan ng mga ito na gustong-gusto rin naman ng matanda. Noong nakaraan ay isang figure ang nabasag ni Calix na nagkakahalaga daw ng 1 milyon. Sa sobrang mahal, napagalitan niya at napalo si Calix, pero sabi naman ni Lolo ay okay lang. Napapalitan naman yon, huwag lang saktan ng mga apo nito. Sobrang mahal ni Lolo ang mga bata na labis ng kinatutuwa. Matapos bihisan ng 3 bata, naghahabulan na ang mga ito patungo sa kwarto ni Lolo. Naiwan na siyang naglilinis ng mga kalat sa silid. Pagkatapos ay bumaba siya ng silid, bit-bit ang mga hinubad ng 3. Siya kasi ang naglabas sa mga damit ng anak. Ayaw niyang iasa sa mga katulong, tutali wala naman siyang gagawin. Hindi rin siya pwedeng tumulong sa gawaing bahay dahil bilang asawa at ina ng 3 bata, dapat daw ay si Johnny at ito lamang ang kanyang inaasikaso. Pagbaba ng hagdan, saktong may pumaradang kotse sa garahe. Kotse ni Johnny yon kaya napangiti siya. Kagabi lang naman wala ang lalaki pero bakit tila na-miss niya ito? Siguro kasi wala siyang kaaway. Hindi kumpleto ang araw niya kung hindi nakikipagdebate sa lalaki. Noong isang gabi bago ito umalis, nais na sana niyang aminin ng lahat sa lalaki. Pero nag-alangan siya. Baka magbago rin ang pakikitungo ng matanda, kaya hindi na lang niya sasabihin. Tumuloy muna siya sa laundry area at inilapag ang mga labahin bago bumalik sa sala upang salubungin si Johnny. Subalit napahinto siya sa nakita. Naroon kasi ang ate Catherine niya. Riona? Bulalas nito at mabilis na lumapit na umiiyak upang siya yakapin. Tulala si Riona sa hindi inaasahang makita ang kapatid nito. Anong nangyari? Naguguluhan siyang tumingin sa gawin ni Johnny. Ngayong dumating na ang ate niya. Kukunin na ba nito ang mga bata sa kanya? Paano na siya? Riona? Umiiyak na noon si Catherine na yakap siya. Tulad niya, hindi makapaniwalang magkakaharap sila. Ate, kahit masama ang loob ni Riona sa kapatid, nanaig pa rin ang pangungulila niya rito. Napayakap siya at ganun din ito. Nasaan ang mga bata? Nang maghiwalay sila ay tanong nito. Napalunok siya. Ramdam ang mabigat na bagay sa kanyang puso. Ayaw niyang mawala sa kanya ang mga pamangkin. Hindi siya umimik at naiiyak na sumulyap sa gawin ni Johnny. Ito ang may kagagawan kung bakit nalaman ng ate niya kung nasaan sila.
Ibig bang sabihin nito matagal nang alam ng lalaki ang lihim niya? Mama, maglalaro kami sa garden. Napapikit na lamang siya nang marinig ang boses ng 3 pamangkin pababa ng hagdanan. Kapwa na palinga sina Catherine at ang kasama nitong lalaki. Anak, magkasabay pang sinalubong ng dalawa ang mga ito ng yakap. Nagtatakang napatingin sa kanya ang mga bata. Calix, Lloyd, Katya, sila ang tunay ninyong mga magulang. Ang mama mo't papa ninyo. Pagpapakilala niya sa mga ito na naiiyak, umiling si Lloyd. Kung siya ang mama at papa namin, bakit nila kami iniwan sa'yo? Dahil kailangan anak. Umiiyak si Catherine na hinahaplos ang pisngi nito. Gusto ko kay Mama Riona, mahal na mahal niya kami. Pagkasabi ni Katya noon, patakbo itong lumapit sa kanya at yumakap. Tumulo din ang kanyang luha dahil itinuring siyang ina ng mga ito. Ako din, gusto ko si Mama Riona. Kapwa bumitaw kay Catherine sina Lloyd at Calix sa ina at patakbong lumapit sa kanya. Mas lalong nasaktan si Catherine na umiiyak na lang at walang magawa. Kinausap niya ang mga bata na kahit hindi siya ang ina ng mga ito, manatiling mahal niya ang mga bata. Mababait ang mga ito at may malawak na pangunawa kaya naintindihan siya ng 3. Naiinggit ako sa iyo, Riona. Hindi ako kasing tatag mo. Salamat sa ilang taong pag-aaruga sa mga anak ko. Maniwala ka sa akin, hindi ko sila gustong pabayaan kundi wala akong choice. Narinig niyang sabi ng kanyang kapatid nang mapagsolo sila sa garden. Mapait siyang ngumiti. Naiintindihan kita, ganun talaga siguro. Kapag hindi sa'yo, kailangan mong ibalik. Mabilis siya nitong niyakap at humingi ng tawad sa kanya. Hinagod niya ang likod nito. Sa kabilang bahagi ng puso niya, naroon ang munting kaligayahan dahil sa wakas, buo na ang pamilya ng kanyang kapatid. Puno ng selo sa puso niya dahil mawawala sa kanya ang mga batang itinuring niyang mga anak. Matapos nilang magtanghalian, ipinatawag ni Lolo si attorney. Dito niya napag-alamanan na matagal na palang pinapahanap ni Lolo ang kanyang ate Catherine at ang mga apo nito at si Johnny ang naatasan kapalit ng makukuhang mana. Kaya nga sobrang saya ng matanda matapos malaman ang 3 batang kinupkop ay tunay nitong kadugo. Dahil 2 apo lang naman si Lemuel at Johnny ay pinaghatian ng 2 ang shares ng kumpanya, ang mansyon at ang iba pang mga ari-arian ng matanda maging ang pera nito sa bangko. Pero dahil wala pang tiwala ang matanda sa apong si Lemuel, dahil waldas nga ito, ay sa mga anak ipinamana ang lahat. Bagaman nangako si Lemuel na iiwan ng bisyo ngayong kasama ang mga anak, hindi pa rin naniwala si Lolo. Ang lahat ng iyon ay nakaplano na maging kay Johnny. Mananatiling ito ang mamamahala ng kumpanya bilang CEO. Hi Lolo, dinalhan kita ng dinner, akong nagluto niyan. Naglalambing si Riona sa matanda nang pumasok sa kwarto nito at inilapag ang tray na may dalang pagkain. Ngumiti ito't siya'y tinitigan. May gusto kang hingin sa akin, no? Mahina siyang tumawa at tumabi sa matandang napakabuti sa kanya. Kayo naman, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng kabutihan niyo sa akin. Hindi ko inakala na totoong apo ninyo ang triplets. Naging madamdamin siyang yumakap dito. Salamat, Lo. Hinagod siya nito sa likuran. Alam mo, Iha, malaki din ang pasasalamat ko sa iyo dahil ikaw ang nagdala sa kanila dito. Ngayong nasa tamang tao na ang mga apo ko, napakasaya ko na wala nang mahihiling pa. Hindi ako nagkamaling ipinakasal kita sa isa kong apo. Kumawala siya sa pagkakayakap nito at nginitian ng matanda. Hindi niya makakalimutan ang kabaitan nito sa kanya. Habang tulog si Johnny, ay naghanda na si Riona para sa pag-alis niya. Naglagay siya ng sapat na gamit sa kanyang bag. Mas masakit para sa kanyang manatili sa mansyon at makita ang mga batang nasa tunay na nitong magulang. Hindi niya kaya. Gusto niyang lumayo para tanggapin ang lahat. Isa pa'y wala ng rason para manatili pa siya sa lugar na yun dahil hindi naman sila totoong kasal ni Johnny. Matapos mag-impake, nag-iwan siya ng sulat pasasalamat sa lalaki tsaka umalis. Hindi niya alam kung paano magsisimulang mag-isa at kung saan pupunta pero kailangan. Sumakay siya ng bus habang tumutulo ang kanyang mga luha dahil sa bigat ng nararamdaman niya. Ano ba naman yan, Riona? Ang kupad mo, bilisan mo nga dyan. Marami pang customer sa labas.
Sigaw ng matabang babae. Nagpahid ng pawis si Riona habang pinupunasan ng mesa. 1 linggo na siyang nagtatrabaho dito sa isang malaking karinderya bilang assistant ni Aling Fatima na tagaluto. Pero kapag ganitong maraming customer, tumutulong siyang mag-serve. Bakit kaya laging nakasinghalsoy si Vilma? Pare-pareho lang naman tayo ng may ginagawa. Sabi ni Odette sa kanya pagdaan nito sa tapat niya. Ngumiti lang siya at hindi sumagot. Hi Riona. Hi Miss Beautiful. Tawag sa kanya ng mga suki sa karinderya paglabas niya. Nakangiti ang mga ito't ganoon din siya. Ilapitan niya ang mga kabiruang suki sa kainang yun at kinuha ang mga order nito. Kung bakit gustong-gusto siya ng mga customer sa kainang yun dahil palangiti siya. Yung iba ngay nagbibigay sa kanya ng kung ano-ano. Minsan may tip pa. Masyado kang mapapel, kabago-bago mo rito. Inis na wika ni Vilma nang kumuha siya ng order sa dulo ng mesa. Nagtimpi si Riona at hindi ito pinansin. Ayaw niyang mawalan ng trabaho. Kahit pagod, nagtsatsaga siya. Ito ang buhay na pinili niya kaysa ang magdusa. Masarap naman ang buhay niya sa mansyon pero hindi naman niya kaya ang paninibugho at sama ng loob kapag makikita niya ang mga batang inaruga na nasa tunay na ina. Talagang kapalaran niyang mag-isa. 2 araw pa lang ang nakalipas matapos umalis si Riona. Nagpakalat na si Johnny na maghahanap sa asawa. Hindi dahil sa inobliga siya ng kanyang abuelo, kundi sarili niyang desisyon na ito ay makita. Sabi nga nito sa sulat, gustong hanapin ni Riona ang sarili. Hindi ba ito masaya sa kanya? Sa karangyaang tinatamasa sa piling niya? Sa pangatlong araw, wala pa ring balita kung nasaan nagpunta si Riona. Sa opisina hindi siya mapakali. Malaki naman ang tiwala niya kay Daniel na mahanap ang babae dahil nakaya nitong hanapin si Catherine. Pero bakit nga ba niya hanapin si Riona? Fake naman ang kasal nila. Buti nga ayun at wala siyang kaaway sa bahay. Pilit niya pang kinukumbinsi ang sarili. Nag-away ba kayo ni Riona? Tanong ng kanyang abuelo habang naghahaponan sila isang gabi. Natuon ang tingin sa kanya ng lahat. Kulang na lang umiyak ang mga bata. Nag-usap na kami ni Riona. Gusto muna niyang mapag-isa. Pagsisinungaling ni Johnny. Hindi naman siguro masama ang magsinungaling kung may maganda siyang intensyon. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang abuelo at baka tumaas ang presyo nito. Hindi ako naniniwala hanggat hindi siya nakakausap. Kakala mo hindi ko alam na pineke mo ang kasal niyo. Nagtaas ito ng boses. Akala ko, ako na ang pinakamasamang apo sa ating dalawa, Johnny. Makahulugang tumawa si Limuel. Iba ang sitwasyon natin, Limuel. Matigas niyang tugon. Pero hindi ko niloko si Lolo para lamang magpa-impress tulad mo. Hindi ako naging matinong apo at alam niya yun. Marami akong kinasangkot ang gulo pero ni minsan, hindi ako nagsinungaling kay Lolo. Limuel, tama na. Saway ni Catherine sa lalaki. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kapatid mo si Riona. Gaalala din ako sa kanya. Tugon ni Limuel. Mama, kailan po babalik si Mama Riona? Miss na po namin siya. Malungkot na nagsalita si Katya. Walang may sumagot dahil lahat sila hindi alam kung nasaan ang babae. Napabuntong hininga si Lolo Amador bago binalingan si Johnny. Mag-usap tayo after dinner. Pagkasabi nito, ipinagpatuloy nila ang pagkain. Nang matapos, tumuloy ito sa library. Alam ni Johnny na masama ang loob nito sa kanya. Kaya naman matapos kumain, sinundan niya ito upang makapag-usap. Nadatnan niya itong tahimik na nakaupo sa swivel chair. Lo, I'm sorry. Di ko kayo masuway kaya mas pinili kong ipeke ang kasal namin ni Riona. Himig paliwanag ni Johnny. Tingin mo excuse yun para gawin kay Riona ang lahat ng to? Nakikita kong mabuting babae si Riona. Kaya kung ano man ang desisyon ko, alam kong iyon na makakabuti para sa inyo. I'm sorry, Lo. Nakatangong wika ni Johnny. Matanda na ako, Apo. Ang nais ko lang bago ako mawala sa mundong to, makita kong maayos kayong lahat. Tingin mo anong nararamdaman ni Riona dahil sa peke ninyong kasal. Dinagdagan mo lang ang sama ng loob niya. Isipin mong ikaw dapat sanang kasama niya ngayon dahil nag-iisa siya't nasa tunay ng magulang ang mga batang inaruga niya. Lumabas na ang galit sa tinig ng kanyang lolo. Magsasalita sana siya pagkatapos nitong sabihin yun, subalit itinaas nito ang isang palad. Go and find her. Bibigyan kita ng 3 araw para hanapin siya.
At huwag na huwag kang babalik dito sa bahay hanggat hindi mo siya nakikita. Makakalabas ka na. Inilahad nito ang pintuan bago inikot ang swivel chair para siya'y talikuran. Walang nagawa si Johnny kundi ang lumabas ng library. Kumuha lamang siya ng mahalagang bagay sa kanyang kwarto at tumuloy na sa garahe. Sir, saan tayo pupunta? Salubong ni Elmar sa kanya. Binuksan kaagad nito ang pinto ng kotse. Tawagan mo si Daniel kung may balita na sa paghahanap kay Riona. Sa hotel muna ako matutulog ngayon. Nasaan ka na, Riona? Magpakita ka sa akin. Bulong ni Johnny. Sising-sisi sa nagawa sa dalaga. Hindi nga naman niya naisip ang magiging damdamin ng babae. Tuloy ay kailangan niyang humingi ng tawad pag nagkita silang dalawa. Isang linggo pa ang lumipas bago tumawag si Daniel kay Elmar upang ibalitang nahanap na dito si Riona. Sa loob ng 4 na araw ay sa hotel siya natulog dahil bawal siyang umuwi ng bahay hanggat hindi kasama si Riona. Are you sure? Nandiyan si Riona? Tanong ni Johnny kay Elmar. Nasa harap ng isang kainan ng kotseng kinasasakyan. Oo sir, ito ang address na ipinadala sa akin ni Daniel. Pinakita pa sa kanya ang message. Tumango naman siya. Pupuntahan ko ba sir? No. Agad niyang tugon. Di sila pwedeng makita nito. Baka lumayo ulit ang babae. Hindi nga nagtagal. Lumabas si Riona. May suot itong puting apron at naka-hairnet. Nakahinga siya ng maluwag kasabay ang ngiti. Papanoorin niyo lang ba sir? Bakit hindi niyo lapitan? Tanong sa kanya ni Elmar. Busy siya ngayon. Tsaka idadahilan niya yun para umiwas. Mamayang gabi paglabas niya tsaka ko siya kakausapin. Sa ngayon bumalik na muna tayo sa hotel. Tumango lamang ito at nagmaneho. Riona, bago ka pala umuwi magtapon ka muna ng basura ha. Tsaka pakimap na rin ang sahig para bukas malinis tong karinderya. Habang naglalagay ng polvo sa nangingintab na mukha nito si Vilma, ay utos sa kanya. Sa wakas, sarado na ang karinderya at maglilinis na lang siya. Umuwi na si Manang Fatima. Hinilot niya ang sumakit na mga paa, kakaparuot pa rito kanina. Narinig mo ba ako, Riona? Kasalukuyan na itong naglalagay ng lipstick sa labi. Ako na lang magtatapon. Nakita mong pagod na si Riona. Biglang pumasok si Odette sa may kusina. Masama siyang sinulyapan nito. Ang arte, wala nga siyang ginawa. Padaskol nitong isinara ang bag. Ako na ang magtatapon. Tutal ako naman tong walang ginawa. Naasar na talaga siya kay Vilma. Pagod man, isa-isa nang binuhat palabas ang mga garbage bag para makauwi na rin. Tinulungan na siya ni Odette mag-map para matapos na tsaka sila umuwi. Nilakad na nga lang niya ang boarding house para makatipid. Lingid sa dalaga, nakasunod lamang si Johnny sa likuran nito. Pagod na humilata si Riona pagdating sa kanyang boarding house. Naglinis lamang siya ng katawan at nagbihis at balak ng matulog. Si Johnny naman, nag-alangang kumatok sa pinto. Ilang minuto na siyang nakatayo sa harapan ng tinitirhang kwarto ng babae. Halatang mag-isa lang ito at tila tulog na dahil nakapatay na ang ilaw. Pinihit niya ang siradora to make him surprise dahil bukas yun. Napamura siya sa isipang paano kung masamang tao pala at nagtangkang pasukin ng dalaga sa loob. Di nagtagumpay na ito sa masamang balak. Ngunit pagpasok niya ay may humampas sa kanya na matigas na bagay. Mabuti na lamang at nailagan niya. Magnanakaw! Sigaw ng babae na akala niya tuloy. Dinaluhong niya ito at mabilis tinakpan ng bibig nito. Riona, it's me. Agad siyang nagpakilala sa gitna ng pagpupumiglas ng babae. Johnny? Nahinto ito sa pagpupumiglas at tinitigan siya sa dilim. I'm sorry, Riona. Usal niya at mabilis itong niyakap ng mahigpit. Ikinulong niya sa magkabilang palad ang mukha nito. Sumama ka sa akin. Uuwi na tayo, okay? Mahina siya nitong itinulak. Sorry pero masaya na ako mag-isa. Dama niya ang lungkot sa boses nito. Kailangan kita, Riona. Miss ka ng mga bata. Si Lolo, ang kapatid mo. Bakit nag-iisa ka samantalang nandito kaming pamilya mo? Asawa kita. Lumayo ito sa kanya at pumwesto sa maliit na silya. Hindi ako sasama sa'yo. Tsaka lilinawin ko lang hindi kita asawa. Makakaalis ka na, Johnny. Pagtataboy nito sa kanya. Paano kung ayoko? Hamon niyang tanong. Tatawag ako ng pulis. Tumayo ito at akmang tutungo sa kwarto nang mabilis niyang pigilan sa isang kamay. Susama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo, Riona. Ako ang masusunod dito.
Naiinis na siya sa pagmamatigas nito. Buhay ko to, bakit ka ba nangingialam? Desisyon kong mapag-isa. Para takasan ang lungkot na nararamdaman ko dahil nasasaktan ako makita na nawala lahat sa akin ng anak ko. Nabasag ang malungkot na boses ni Riona at nakita ni Johnny ang pagpatak ng luha nito sa mga mata. Nakadama siya ng awa sa babae kaya niya ito niyakap. Tama ang kanyang lolo. Dapat sa pagkakataong malungkot ang babae, siya ang kasama ni Riona. Hindi sila nawala, Riona. Actually, iniintay ka nila. At isa pa, pwede tayong gumawa ng sarili nating triplets. Kaya wag ka nang umiyak, okay? Muli na naman niya itong niyakap. Niloloko mo ba ako, Johnny? Sa kabila ng pag-iyak ay tanong nito. Alam na ni Lolo na fake ang kasal natin at hindi ko pwedeng umuwi sa bahay na hindi ka kasama. Pero hindi yun yung rason kung bakit hinanap kita. Kailangan kita, Riona. Nararamdaman kong namimiss kita. Pag-aamin ni Johnny ng nararamdaman. Ilang segundong hindi nakaimik si Riona. Tila tinakasan siya ng lakas na kalabanin ang sinabi ni Johnny. Nakakapanibago. Nasanay siyang nakikipag-asaran sa lalaki. Hindi niya inaasahan ng maririnig mula rito. Pareho silang nagpapakiramdaman ng sumunod na sandali bago nito hinawakan ang kanyang palad. Hindi ako aalis hanggat hindi ka kasama. Dito ako matutulog. Pagkuway umupo ito sa sahig dahil wala namang ibang maupuan. Nag-iisa lamang ang silyang mayroon siya sa kanyang boarding house. Matagal na hindi makapagdesisyon si Riona. Pero sa pamimilit ni Johnny, wala na siyang nagawa. Katunayan ay pumasok pa siya kinabukasan at kasama niya ang lalaki. Sabi nito hindi ito hihiwalay sa kanya hanggat hindi siya pumapayag sa gusto nito. At sino tong kasama mo, Riona? Tila ba kay bait ni Vilma sa kanya ng araw na yun? Namumulaklak ang mga mata nito habang nakatingin sa gwapo niyang kasama. Mag-a-apply ng trabaho, janitor o hindi kaya service crew. Sagot ni Johnny. Pinandilatan niya ito. Ang isang CEO ng company mag-a-apply ng serbidor at janitor. Pero kinindatan lang siya ng lalaki. Lumihis yata ang puso niya sa simpleng kindat nito. Tamang-tama, may isa pang bakante. Wika ni Vilma. Sinabi ng lalaki na hindi ito uuwi hanggat hindi siya kasama. Kaya pinanindigan ito. Natanggap itong serbidor at bumenta ang lalaki sa karinderya. Dahil sa araw na iyon, napakadaming mga kolehiyalang kumain sa kantin para lamang magpa-cute kay Johnny. At ang lalaki, game na game makipagbiruan sa mga ito. Sinasalo rin ito ang mabibigat na trabaho niyang iniutos ni Vilma sa kanya. Tila ba walang kapaguran ng lalaki. Hello Miss Beautiful, dating order ha? Tawag ng isang customer kay Riona. Madaling lumapit si Johnny, bit-bit ang notepad at ballpen. Anong order niyo sir? Magalang na tanong ng binata. Alam na ni Riona yun. Kumaway pa ito sa dalagang abala sa kabilang mesa. Busy siya, let me take your order. Supladong wika ni Johnny na ayaw may umaaligid kay Riona. At kung ito lang din naman dadaan muna ito sa mga kamay niya. Maya-maya, lumapit sa kanila si Riona. Johnny, ako na dito. Sabi nito na ikinainit ng kanyang ulo pero walang nagawa ang lalaki. Habang masayang nakikipag-usap si Riona, inis na inis siyang nakatingin sa dalawa. Nagsiselo siya. Sa unang pagkakataon, gusto niyang ipamukha sa lalaking yun na kasal na sila ni Riona. Hindi ka na papasok sa kantini starting tomorrow and that's my order. Inis na gustong ibalibag ni Johnny ang hawak na pagkain galing sa karinderya para sa hapunan nila nang pumasok sa loob ng bahay. Pero dahil hindi niya magawa, ibinunton niya lang sa pintuan. Pahampas niyang isinara yun. Tigilan mo nga ang hindi bagay sa'yo. Hindi kita asawa, hindi kita boyfriend para sundin ko. Isa pa, nakikipaglandian ka rin naman sa mga babae doon ah. Inis nitong Saad. So you mean nagsiselos ka kaya ka gumaganti sa akin at sweet na nakikipag-usap sa lalaking yun? Wow, bakit ko naman gagawin yun aber? Tsaka sino ka ba sa akala mo para pagselosin ko? Inis ding buwelta ni Riona. Inis na napahilamos si Johnny. Nauubos na ang pasensya niya sa babae. Hindi siya umaarting nagsiselos kundi nararamdaman niya. Matapos ilapag ang dala sa mesa, tumingin siya sa gawin nito at lumapit. You win, Riona, because you make me fall in love with you. Mahal na kita, that's why I'm jealous. Masaya ka na ba? Mahina niyang anas at hinawakan ito sa magkabilang balikat.
bago sa kanyang pakiramdam ang ma-in love sa isang babae na handa niyang gawin lahat para sa babaeng ito. Kanina hindi niya mapaniwalaan ang sarili. Pero dahil gusto niyang patunayan kay Riona ang nararamdaman niya, lahat ay kaya niyang gawin. Natitigilan naman si Riona sa pag-amin ng damdamin para sa kanya ni Johnny. Napakurap-kurap siya sa mga mata habang nakatitig sa lalaki. Totoo ba talaga to? Nag-init bigla ang magkabilang mata niya. Kahit pala palagi siyang inaaway nito, mahal siya ng lalaki. Wala ka bang sasabihin man lang? Tititigan mo na lang ba ako? I said I love you, Riona. Puno ng emosyon ang boses ni Johnny. Nakakadarang ang mga titig nito sa kanya. Mahal din kita, Johnny, pero syempre hindi ko agad pwedeng sabihin sa'yo dahil lalaki ka. Akala ko, mahal mo din ako? Putol nito sa kanyang sasabihin na nagningning ang mga mata. Napaismid siya sa bigla nitong pagsasalita nang hindi siya tapos. Paulit-ulit ganon, kakasabi ko lang oo. Oo na, Johnny, I love you too. Bigla siya nitong niyakap at mabilis siyang tinuka sa labi. Pinunghalik pero dama niyang init at lambot ng labi nito kaya natulala siya. Pagkatapos siyang halikan, bigla itong lumuhod sa kanyang harapan. Kung paano siya nagulat sa halik ay siya ring pagkagulat niya sa biglang pagluhod nito sa kanyang harapan. Riona, alam kong corny pero will you marry me? Seryosong tanong ni Johnny pagkatapos lumuhod sa kanyang harapan. Napatakip siya sa mga labi. Teka lang, Johnny. Bakit ang bilis naman yata? Hindi ako prepared. Tila maluluha si Riona. Nag-init ang kanya mga mata. Wala man lang ligawang naganap, propose agad. Ganito na ba ang mga lalaki ngayon? Nakangiti namang nag-aabang si Johnny sa isasagot ni Riona. Matagal niya nang pinaghandaan ang paghaharap nilang muli ng babae. Ito ang kanyang plano. Once na magkita sila, magpo-propose siya. At matagal na rin siyang bumili ng singsing para sa babae. Kaya naglabas kaagad siya ng singsing. Sa pagkakataong ito, magiging totoo na ang kasal nilang dalawa na pineki niya noon kay attorney. Sigurado na siyang si Riona na ang babaeng nais niyang makasama habang buhay. Totoo na ba yan, Johnny? Tanong pa muna ni Riona habang nakatingin sa mamahaling singsing. Yes, love. Seryoso ko. Please, just say yes. Promise bukas na bukas pakakasalan kita. Tugon pa ng binata. Sige na nga. Sino ba naman ako para tumanggi? Yes, payag ako magpakasal sa'yo, Mr. Johnny Sarmiento. Nakangiti niyang inilahad ang kanyang kamay. Agad namang isinuot ni Johnny ang singsing, tsaka siya tumayo at ito ay niyakap. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman sa puso niya ngayon. Daig pa niya ang nanalo sa loto at ora mismo, umuwi sila ng mansyon. Tatawagan na lamang ni Riona ang amo nito at sasabihing hindi na papasok sa trabaho bukas. Mama Riona! Kuro ng triplets pagkakita kay Riona na papasok na sa loob ng bahay pagkarating nila ni Johnny. Naiiyak naman si Riona na sinalubong ng yakap ang mga pamangkin. 1 linggo pa lang na hindi makita ang mga ito, miss na miss niya na. Mama, na-miss ka po namin. Huwag ka na pong umalis. Umiiyak na sabi ni Katya. Hindi na po ako makulit, Mama. Huwag ka na pong umalis, promise. Pangalawang sabi ni Lloyd na nakayakap sa kanya. Isama niyo po ako, Mama, pag umalis ka ulit ha. Si Calix ang huling nagsalita. Umiiyak ang tatlo. Maya-maya, lumapit sa kanila si Catherine at pati ito, niyakap din siya. Naroon din sina Lolo at Limuel nang umiti sa kanya na halatang natuwa sa pagdating niya. Riona, salamat, bumalik ka. Alam mo bang pinag-aalala mo kami? Naiintindihan naming lahat ng nararamdaman mo at nandito lang kami. Mahal na mahal ka namin, okay? Madamdaming wika ng kanyang ate. Siguro nga nagkamali siya sa kanyang desisyon na umalis. Nadala lamang siya sa kanyang damdamin. Tumango siya sa kapatid, tsaka lumapit sa matanda na alam niyang nag-aalala din sa kanya. Lolo, I'm sorry. Mangiyak-ngiyak niyang sambit na humawak sa palad nito. Kalimutan mo na, iha, ang importante na ibalik ka ni Johnny. Nakangiting wika ni Lolo sa kanya. Bukas na bukas, ipahahanda ko ang kasal ninyong 4. Si Limuel at Catherine, ikaw si Johnny. Gusto kong masaksihan na sabay kayong ikinakasal. Tuwang-tuwa ang 3 bata na nagtatatalon. Nagkatinginan lamang silang lahat na nagpalitan ng mga ngiti. Di nga natapos ang buwang yun, ginanap ang engrandeng kasal nilang 4.
Sa marangyang mansyon ng mga Sarmiento ginanap ang venue na napapaligiran ng mga mamahaling palamuti. Ang lahat ng nakapaligid sa kanila, nakikita niyang masayang masaya. Hindi kayang ipaliwanag ni Riona ang sayang nararamdaman habang nakikitang masaya na ang kanyang ate Catherine na ikinakasal sa lalaking mahal nito. Hindi nga naman masasabi ang kapalaran ng isang tao kung sino ang nakatadhana sa kanila. Dahil hindi niya akalaing muling magtatagpo ang landas nila ng kanyang ate Catherine at si Limuel, na ngayon ay masayang masaya sa piling ng isa't isa kasama ang mga anak nito. Congratulations, Riona. Sobrang bagay kay ni Johnny. Nakangiti ang ate niya nang siya ay lapitan. Naging mahaba ang oras para sa kanya sa party na inabot ng 5 oras at napagod talaga siya ng husto bagaman sobrang enjoy. Sa araw na iyon, nasaksihan ng marami kung gaano sila nagmamahala ni Johnny. Maging ang kapatid niya at ang asawa nito ngayon. Siguro naman ngayon hindi na natin pagtatalunan kung sino ang matutulog sa sofa. Dahil sa wakas, isa ka ng Mrs. Sarmiento. Habang papasok sa silid nilang dalawa pagkatapos ng party, umakyat na sila kaagad mag-asawa sa kanilang silid. Hindi rin kita papayagan na matulog sa sofa. Pabuhat na siya nitong dinala sa ibabaw ng kama upang gawin ng isang ritual na magpapaligaya sa kanila. Ang pag-isahin ng kanilang mga katawan upang magkaroon ng sarili nilang supling. Yun ang project nila ni Johnny dahil gusto na lang ng lolo niya na makita ang apo nito sa kanilang mag-asawa. At ngayong gabi, sisikapin nilang makabuo. 3 buwan matapos ang kasal nila ni Riona, nakita ni Johnny kung gaano siya kamahal ng asawa. Pagmamahal at pag-aalaga na hindi niya inaasahan sa babae. Tama ang kanyang lolo, napakaswerte niyang nakilala at minahal ng babae. Dahil gustong-gusto niya ang pag-aalaga na ipinapakita nito sa kanya. Hi love! Umabrisyete kaagad si Riona pagpasok ng kanyang office. Hindi niya inaasahang dadalawin siya nito at kasalukuyang kamiting niya si Mr. Gamboa. Napangiti na lang ang lalaking kausap niya. Love, anong ginagawa mo dito? Tanong niyang mahina ang boses. Ano pa? Dadalhan kita ng lunch. Sa pagkagulat niya ay nilatag nito iyon sa ibabaw ng mesa. Alanganin naman siyang napatingin sa kausap. Maybe we should continue this meeting later, Mr. Gamboa. Nakangiti niyang baling rito. Tumango si Mr. Gamboa at ngumiti maging kay Riona bago nagpaalam sa kanilang mag-asawa. Riona, hindi pa lunchtime, nakakahiya sa kausap ko. Sita niya rito na hindi naman nagalit ang boses paglabas ng lalaki. Hindi ko kasi nag-breakfast kanina eh, so dinalhan na lang kita ng lunch. 9:00 na, trabaho pa rin ang inaasikaso mo. Kumain ka muna. Napatitig siya sa asawa. Iyon ay isa sa pinakagusto niya kay Riona, ang pagiging maalaga sa kanya. Hindi nakakapagtaka kung bakit sobrang mahal ito ng mga batang inaruga. Isa pa, wala sina ate at ang mga bata sa bahay, kaya ang bored lang na wala ka. Nakangusong dagdag pa ni Riona at tumingin sa gawin niya. Gusto na nga niyang bumukod, pero sa kagustuhan ng abuelo na magkakasama sila sa iisang bubong, wala siyang magawa. Ang nais na lang ni Johnny na magkaroon sila ng sariling anak para hindi na ito maiinip sa bahay kapag wala siya. Okay, total naman wala akong gaanong gagawin sa office, mamasyal tayo. Wika niya para mawala ang lungkot nito. Talaga love? Mabilis itong naglambitin sa leeg niya. Hinawi niyang iilang hibla ng buhok nitong nakatakip sa mukha ng asawa bago patakan ng halik sa labi. Nagtataka naman itong tumingin sa kanya. Para saan yung kiss? Para sa babaeng mahal ko. Sinalubong naman ito ang mga titig niya at nag-usap ang kanilang mga mata bago niya tinawid ang pagitan ng kanilang mga labi upang bigyan ito ng maalab na halik. Ilang sandali pa, tinutugon na ni Riona ang nag-aalab niyang halik. Nakalimutan niyang nasa office silang dalawa at pagkasabik ang kanyang naramdaman. Mapaghanap na humahaplo sa hita ni Riona ang palad niya, pataas sa bewang at binuhat ang asawa patungo sa private room niya. Doon hiniga ang babae at pinag-isa ang kanilang mga katawan. Hindi na alintana ng dalawa ang pagpasok ni Elmar sa opisina ni Johnny. Sir? Tawag pa ng lalaki pero walang tugon mula sa dalawang nasa loob ng silid ni Johnny at nagpapalitan ng mainit na halik. Lumabas na lamang si Elmar nang mahulaan kung nasaan ang dalawa pagkakita sa bag ni Riona na nakapatong pa sa ibabaw ng mesa ng amo. Elmar, nandyan ba si Sir? May bibigay akong papeles.
Tanong ng sekretary ni Johnny saktong paglabas ni Elmar. Busy si Sir at Ma'am Riona sa loob. Mamaya na yan, halika na, magkape na tayo. Mabilis na hinila ni Elmar ang napapakunot noong babae. Napatingin pa ito sa kamay na hawak-hawak ng binata, pero kalaunan napangiti na lang na kinilig. Isang buwan pa ang lumipas, nagsusuka na nga si Riona. Nang dalhin ito sa doktor ni Johnny, nagdadalang tao na ang kanyang asawa. Agad ibinalita sa kanyang abuelo ang pagdadalang tao ni Riona. Sa tuwa ng kanyang abuelo, nagpaparty pa ito sa paparating nilang anak ni Riona. Sobrang saya niya na sa wakas, magkakaanak na sila. 4 na buwan din siyang nag-antay bago nakabuo. Good morning, bakit ikaw ang nagluluto? Pwede namang si Manang. Mahigpit na yakap mula sa likod ang naramdaman ni Riona ng umagang iyon. Si Johnny ang may-ari ng bisig na pumupulupot sa kanyang bewang. Tumahaplos sa impis niyang tiyan. Okay lang, gusto ko kasing ipagluto ka. Humarap siya sa asawa at tinitigan ito sa muka. Bago nila nalamang buntis siya, iniisip na rin niyang sana sa buwang iyon makabuo sila ni Johnny at hindi nga siya nagkamali. Tingin niya ay ang asawa niya ang kanyang pinaglilihian. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay at iginiya siya paupo. You may sit here and leave this to me. Pagluluto ko kayo ng baby natin, just watch me. Nagyayabang nitong sabi at tinungo ang harapan ng kalan. Mahina naman siyang natawa. Aliw na aliw siyang pagmasdan ito sa bawat sexy nitong galaw. Naglalakbay ang titig niya sa braso ng asawa at sa matipuno nitong dibdib. Ewan pero gwapong-gwapo siya kay Johnny sa mga sandaling yun. Ang mga titig nitong nakakalusaw ng puso. Ang mga titig ni Johnny sa kanya na punong-puno ng pagmamahal. Parang ngayon niya lang talaga naiisip kung gaano siya in love sa asawa. Naramdaman na lamang ang paglapag ng niluto nito sa harapan niya dahil sa lalim ng kanyang iniisip sa asawa. Bahagya pa siyang nagulat sa mahinang pagpitik nito sa tungkil ng kanyang ilong. Mukhang nag-enjoy ka sa magandang view. Nagustuhan mo ba? Taas ang 2 kilay ng lalaki. Pakiramdam ni Riona. Si Johnny ang gusto niyang ialmusal. Tinampal niya ang magkabilang pisngi. Nababaliw na siya. Minabuting kumain na pero nasusuka siya. Ang sabi ng doktor ay isa iyon sa sintomas ng isang buntis. Ang nararamdaman niya ay bahagi ng kanyang paglilihi. Kung bakit tila naging obsessed siya sa asawa. Kung bakit nais niya ito palaging makita. Kaya naman pala dahil sa paglabas ng kanilang mga anak, kamukhang kamukha ito ni Johnny. At nasabi niyang mga anak dahil triplets ang bunga ng kanilang pagmamahalan. At ngayon, hindi lang sila masayang-masaya ni Johnny, kundi pati na rin si Lolo dahil napapalibutan ito ng maraming apo.